Umuusok ang kanang pakpak ng eroplano habang humihingi ito ng tulong pang-emergency. Malapit nang bumagsak at ang mga estudyante sa loob ay nagsisigawan sa takot at paghihirap. Pinilit ng mga tauhan na pakalmayin sila at utusan ang lahat na isuot ang kanilang mga oxygen mask. Biglang sumabog ang isang malakas na pagsabog, dahilan upang higpitan ng mga estudyante ang kanilang mga upuan at manalangin para sa isang himala. Tinawag si Kia ng kanyang kaklase. Sinabihan siyang magpakatatag at subukang ilihis ang isip. Ngumiti ang lalaki at binanggit ang isa sa mga pelikula ni Liam Neeson kaugnay ng kanilang pinagdadaanan. Ngumingiti si Kia sa biro, ngunit napansin niyang hindi talaga ito nakakatawa. Nawala sa isang lihim na paraan ang pasaherong eroplano na may sakay na 510 tao sa ibabaw ng Sea of Japan ng walang bakas. Ang hindi pa nagaganap na mas na pagkawala ay nagdulot ng kaguluhan sa buong mundo at nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ng mga tao. Ang mga pamilya ng mga biktima ay nagluksa ng walang bangkay, tanging mga pangalan ng kanilang minahal ang nakaukit sa kanilang mga puso. Dahan-dahang binuksan ni Kia ang kanyang mga mata at sinalubong siya ng isang banal na nilalang na nagsabing siya ay pinili bilang tagapagligtas. Ipinaliwanag ng nilalang na sila ay ililipat sa isang mundo ng espada at mahika na lagpas pa sa kanilang panahon. Ang bansa ay nalalapit na sa pagbagsak dahil sa pag-usbong ng hukbo ng Demon King. Ang mga tao ay sinasalakay ng mga demi-tao at mga hayop na pinasama-sama ng kapangyarihan ng kadiliman. Sa ganitong paraan, bibigyan niya sila ng mga kasanayan na makakatulong sa kanilang misyon na iligtas ang kanilang bagong mundo. Biglang lumitaw ang mga screen mula sa kawalan, parang isang menu ng laro. Nagtanong ang mga estudyante tungkol sa mga kasanayang natanggap nila. Samantala, tiningnan ni Kia ang kanyang screen at nadiskubre na siya ay binigyan ng kapangyarihan bilang Shadow Walker. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ito, nagkaroon siya ng kakayahang dumaan sa mga anino at mag-imbak ng mga bagay sa loob nito. Natuwa si Ren sa kanyang kapangyarihan at tiniyak na kung may mananakit sa kanila, siya ang haharapin at papatayin ito. Kailangan nilang mabuhay sa bagong mundong ito matapos nilang makaligtas sa pagbagsak ng eroplano. Tinawag ng banal na nilalang ang 14 na bayani at idineklara na mula sa sandaling iyon, ang kanilang layunin ay talunin ang haring demonyo at iligtas ang mundo mula sa pagkawasak. Kailangan nilang gamitin ang kanilang tapang, karunungan, at kasanayan. Buksan ang pintuan sa isang bagong mundo at lahat sila ay nagsimula sa kanilang bagong landas. 2 taon nang lumipas, nagsimula na ang huling laban ng mga bayani laban sa Demon King. Isang matinding labanan ang naganap sa loob ng 3 araw at gabi sa pagitan ng 2 panig. Sa huli, natalo ni Kira, ang pinuno ng mga extrovert, ang Demon Lord. Nanalo ang mga tao sa digmaan laban sa uri ng demonyo ngunit mas marami ang nagdusa sa pagtulong sa sangkatauhan. Niyayakap ni Kia ang kanyang mahal na kaibigang si Ren, isa sa mga nasawi sa digmaan. Natupad na nila ang kanilang misyon at naabot ang kanilang layunin na wasakin ng Demon Lord. Isang taon nang lumipas, isang balon ang lumilipad sa langit, nagbabalita ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Imperyong Nicole na itinatag sa ibabaw ng mga guho ng Demon Lord. Dahil espesyal ang araw na ito, siya mismo ang magdadaos ng seremonya at pagtitipon ng lahat. Sinabi rin niya na kahit ang mga alipin ay papayagang lumabas. Samantala, sa isang minahan, pinapagawa sa mga alipin na lilipat sila sa lugar ng seremonya upang panoorin ito. Hanggang din, kailangan nilang ipagpatuloy ang paghuhukay sa natitirang kalansay ng hukbong demonyo. Ang mga alipin, kabilang na si Kia, ay nagpapatuloy sa paghuhukay ng kuweba. Sa huli, nakakita siya ng isa pang batong mahika at iniimbak ang natitira sa loob ng kanyang anino gamit ang kanyang kasanayan na Bolt of Shadow. Kaibigan niyang si Totso ay nakikipag-usap sa kanya at nagsasabi na nadidismaya siya sa kanilang antas at kakayahan. Sa tingin niya ay hindi patas na maging alipin kasama ang ibang lahi at unti-unting nilalamon ang kanilang buhay. Ang mga tahimik at mahiyain tulad nila ay nananatiling talunan kahit sa ibang mundo. Sumasang-ayon si Kia at binanggit na gusto lang niyang makauwi. Biglang narinig nila si Rico, ang nagbabantay sa minahan, na pinapagalitan at sinasapak ang isa sa mga alipin na kanilang nakilala bilang isang kaklase, si Nakano. Naalala ni Kia si Ren at tiyak na tutulungan niya ang mahirap na lalaki na hindi papatayin. Binibigyan ni Rico ang lalaki ng panibagong malupit na sipa at halos pumagitna si Kia. Pero hinawakan ni Totsu siya at pinigilan siya mula sa pakikialam. Wala siyang karapatang magpanggap na bayani doon kapag wala rin siyang magagawa. May mga kwelyo sila na malamang sisabog kung susubukan nilang mag-alsa. Sa kanilang mundo, kahit papaano may karapatan sila, pero sa bagong mundo, tinuturing silang pareho lang na talunan. Kaya napipilitan at pinipigil ang sarili. Kahit na may mga kasanayan at tinatawag na mga bayani, nauwi pa rin silang laruan ng mga malakas sa mundong ito. Nakakainis ito para sa kanya, at kung sana may kapangyarihan siya, babaguhin niya ang mundo. Itinaas niya ang kanyang pickaxe at pilit na inararo ito sa lupa. Pinapawisan siya habang nadidiskubre ang isang liwanag mula sa butas na kanyang nilimutahan. Natuklasan niya ang isang bihirang batong, hindi katulad ng karaniwang mga batong mahika na karaniwan niyang nakukuha. Mula noon, nagsimula ng magbago ang kanyang kapalaran. Patuloy na lumilipad ang blimp sa langit habang ang mga tao ay nagsasaya at naghihintay sa pagdating ng kanilang hari. Pagkatapos ay inanunsyo ng tagapagbalita ang pagdating ng hari at ang kanyang royal na pangkat. Habang pinapanood ng mga alipin mula sa gilid, pumunta sila sa entablado at ipinakilala ang kanilang sarili sa publiko. Pinipigil ni Kia ang kanyang galit nang makita ang hari, tinatawag siyang Demon Lord.
Nagsisimula ng ma-overwhelm ang publiko sa kanyang presensya. Kira ay pumapasok sa entablado at nauupo sa harap ng kanyang mga tao. Nililinis niya ang lalamunan at sinasabi na isang taon na mula nang makipaglaban sila laban sa uri ng demon. Nakataya siya sa matatapang na kaluluwa na nakipaglaban kasama nila at sa mga taong hindi nag-alinlangan at nanatiling matatag sa kanilang pananampalataya sa mga bayani. Halos nang matapos ang pagwasak sa natitirang hukbo ng hari ng demonyo, nakasalalay ang kinabukasan ng sangkatauhan sa kanilang susunod na gagawin. Gayunpaman, sa ilalim pa rin ng imperyo nakatago ang kalooban ng Demon Lord. Hindi pa nakukuha at nasa Syra ang pangunahing hiyas at pinagmumulan ng kapangyarihan ng Demon King. Hanggang noon, hindi pa nila masasabi na talagang natalo na ang haring demonyo. Pagkatapos ng kanyang talumpati, agad na nagsaya ang mga tao, buong paggalang sa kanilang hari. Iniwan niya ang entablado at ibinigay ito kay Kurisu. Sinimulan ng lalaki ang masiglang kanta at hinihikayat ang tao na mag-ingay at magsimula ng kasiyahan. Binibigyan siya ng DJ ng ritmo at nagsisimula ang palabas ng paputok habang sumasayaw ang mga tao. Samantala, nananatiling nakasimangot ang mga alipin sa isang sulok. Pagkatapos, bumalik sila sa kanilang tungkulin na magmina sa ilalim ng lupa ng imperyo upang maghukay ng mga mahiwagang bato. Habang naguhukay, naaalala ni Kia ang kakaibang batong kanyang nahukay kanina. Lumabas na ito ay kagustuhan ng haring demonyo at ang kanyang pinagmumulan ng kapangyarihan. Naisip niyang gamitin ito upang tuluyang makatakas sa kanyang impyerno. Bigla na lang, isang alipin ang bumaba sa kanyang mga tuhod at nakiusap sa lalaki na hayaan silang kumain dahil 4 na araw na silang walang makain. Sa halip na maawa sa kanya, pinagsasakmal siya ng lalaki. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang espada at nakatakdang patayin ang alipin. Nang maalala ni Kia si Ren at kung paano makipaglaban ang kanyang matapang na kaibigan para sa alipin kung narito lang siya, hindi iiwan ni Ren ang sinuman. Pinapalakas ng alaala ng kanyang kaibigan si Kia, niyayakap niya ng mahigpit ang kanyang palakol at umatake sa lalaki. Gusto niyang maging katulad ni Ren kahit na hindi siya kasing lakas nito. Binato siya ni Rico ng malakas sa mukha. Ang puwersa nito ay agad siyang itinulak sa lupa. Sa loob ng ilang segundo, nakapatong na ang paa ni Rico sa mukha niya, pinipilit siyang itulak ng matindi. Tumatawa ang lalaki sa kanyang katapangan, tinatawag siyang hanggal sa pagtatangkang makipaglaban. Pagkatapos ay sumigaw siya ng bagong utos na paalalahanan ng bawat alipin na saktan si Kia hanggang sa mawala ang liwanag sa kanyang mata. Walang magawa, nagsimula ng saktan siya ang mga alipin upang maiwasan ang parusa. Sa huli, nananatiling mahina at walang kapangyarihan si Kia sa mundong ito, at marahil sa susunod pa. Hindi magbabago ang kanyang nakatakdang kapalaran, gaano man niya ito pagsikapan. Habang papalapit ng mawalan ng malay, iniutos ni Rico sa mga alipin na itapon siya sa solitary. 3 alipin ang tumutulong na dalhin siya habang ang kaibigan niya ay umiiyak para sa kanya at nagsisisi sa pananakit sa kanya. Sa selda, si Kia ay pinipigil. Sa sakit, naisip niya kung kailan ang huli niyang pagkain. Nagniningning ang hiyas ng Demon King sa kanyang tabi. May lumabas na sistema at ipinaalam sa kanya ang kanyang compatibility sa hiyas. Sa sandaling iyon, gumaling ang mga sugat sa kanyang katawan at naibalik ang kanyang lakas. Isang babaeng demonyo ang lumitaw sa harap niya at nagsabi na siya ay pinili ng kalooban ng Demon Lord at kailangang sundan niya ang landas na iyon kasama siya. Ang babaeng demonyang nagngangalang Tasia, ang lingkod ng Demon King. Hindi makapaniwala si Kia na nasa loob niya ang Demon King. Nakuha niya ang sobrang lakas at nakatakas mula sa kanyang pagkakakulong. Mula ngayon, siya ang mamumuno sa lahi ng mga demonyo at mamumuno sa mundo. Matagumpay na na-unlock ni Tasia ang compatibility mode para sa kanya at nangangahulugan ito na siya na ang magiging susunod na Demon King. Tumatwe siya at sinabing hindi siya angkop sa laban at wala siyang kakaibang kakayahan sa pakikipaglaban. Hinawakan niya ang kamay niya at sinabing siya lang ang maaasahan ng kanilang lahi. Nabahala siya nang mapagtanto niyang ito ang kauna-unahang pagkakataon na may umaasa sa kanya. Hindi niya pa nararamdaman ito dati. Tinatanggap ni Tasia na masakit para sa kanya na umasa sa kanya dahil dati siyang kalaban. Marami sa kanyang mga kasamahan ang nananatiling alipin at ang kanilang mga lupain ay ninakaw na. Kahit ang 4 na langit na hari ng hukbo ng Demon King na kanilang pinagkakatiwalaan ay naalipan na rin. Kaya't malalim ang kanilang galit sa mga tao. Sinasabi ni Kia na sinabi ng Diyosa na ang hukbo ng haring demonyo ang unang umatake sa tao, ngunit sinasabi ni Tasia na ito ay isang kasinungalingan. Maraming siglo na ang nakalipas, nagsasama ng mapayapa ang mga tao at demonyo sa iisang lupain nang hindi nag-aagawan sa teritoryo ng isa't isa. Ngunit 3 taon na ang nakalipas, sinira ng mga bayani na lumitaw mula sa pintuan papunta sa ibang mundo ang kapayapaan na iyon dahil sa kanilang napakalakas na kapangyarihan. Naglaban ng Demon King at ang kanyang 4 na langit na hari para sa kanilang lahi ngunit sa huli ay natalo sila. Matapos ang digmaan, matiisin niyang pinaghintay ang karapat-dapat na tagapagtaguyod ng kagustuhan ng hari ng mga demonyo. Hindi pa rin makapaniwala si Kia na siya na ang susunod na hari ng mga demonyo. Itinuturo niya na pareho nilang hangad ang maghiganti sa mga Hero Kings. Palagi siyang binubuli ng parehong tao mula noon at sa kasalukuyang mundo. Siyempre, gusto niyang maghiganti sa kanila pero walang pagkakataon na siya ang susunod na mamumuno sa mga demonyo. Upang patunayan ito sa kanya, tinitingnan nila ang kanyang estado. Mayroon pa rin siyang hero class na nakakatuwang isipin ngayon na siya ay naging hari ng mga demonyo.
Dahil may kakayahan siyang sakupin ng mga anino, ang nag-iisang ito ay katugma ng madilim na kapangyarihan ng Demon King. Pero nakakatawa na ang antas niya ay nasa 5 lang. Iniisip niya na maaaring isang bug lang ito pero napagtanto niyang hindi talaga siya ang dapat makipaglaban sa harapan. Palagi siyang nagbibigay ng suporta sa pamamagitan ng pagkuha ng iba't ibang armas mula sa mga anino, kaya hindi tumaas kahit kaunti ang kanyang antas. Hindi maiwasan ni Tosia na madismaya sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Dahil wala na silang ibang pagpipilian, nagpasya siyang kailangan nilang sanayin siya upang tumaas ang kanyang antas at nagbukas ng portal. Inilalapit niya siya at sinabing nasa kwarto ng mga hiling sila, isang espasyo na nilikha ng kalooban ng Demon King. Ang mga huling hiling ng mga nakipaglaban sa mga Demon King noong nakaraan ay naninirahan sa loob ng espasyo. Doon, daan siyang dadaan sa walang katapusang mga pinto at tatapusin ang mga nanliligalig na natira at susunggaban ng kanilang lakas ng antas. Bukod dito, iba ang daloy ng oras doon kumpara sa labas, kaya't makakapagsanay siya hanggang sa kanyang puso ay mapasaya. Sa ganito, maaari nilang asahan na magiging una silang makalampas sa antas 99. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, handa na si Keo na harapin ang unang demonyo. Bumubukas ang pinto at lumalabas ang isang goblin na mababa ang antas. Tumatakbo ang demonyo papunta sa kanya at madali niyang nakikita ang galaw nito dahil hindi ito ganoong kabilis. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa anino at kinuha ang kanyang espada mula sa kanyang vault. Pagkatapos ay pinutol niya ang goblin, pinuksa ito agad-agad. Dahil dito, automatikong tumaas ang kanyang antas sa 6. Tumingin siya kay Tosia ng masaya, ipinapahayag na natalo niya ang isang goblin. Nasisiyahan siya, iniisip niyang madali lang ang pag-level up. Ngunit pinapayuhan siya na huwag magpabeya dahil ang mga goblin ay mga nilalang na mahilig magtipon-tipon. Biglang lumabas mula sa pinto ang isang hukbo ng mga goblin. Nagulat at nabahala si Keo sa sitwasyon lalo na nang makita niya ang mas malaking goblin boss sa malayo. Sabay-sabay silang umatake sa kanya ang mga goblin. Dahil sa kawalan niya ng karanasan sa pakikipaglaban, madali nilang nagamit ang sitwasyon at agad siyang nasaktan. Inangat ng Goblin Boss ang kanyang armas at pinukol ito kay Keo, dahilan upang mapa-atras siya at mahulog sa lupa. Nagtataka siya kung ito na ba ang sandali na siya ay tuluyang mamamatay. Wala nang maiiwan sa mundong ito, mag-isa at muling malamig, palagi na siyang nag-iisa, at ngayon ay mamamatay ng mag-isa rin. Habang nakapikit ang mata niya, sinasabi ni Tosia na dahil nasa isang artipisyal na espasyo sila, hindi siya maaaring mamatay doon. Sa pamamagitan nito, muling nabuhay siya at nagsimulang bumalik ang tibok ng kanyang puso, nagdadala ng lakas sa kanyang katawan. Muling bumubukas ang kanyang mga mata at ngayon ay kontrolado na ng kapangyarihan ng kagustuhan ng demonyo ang kanyang katawan. Sinasabihan siya nitong magising at makipaglaban at sumisigaw na maging matatag. Dahil sa galit niya sa mga hari ng bayani, humihingi siya sa kalooban ng demonyo ng napakalakas na kapangyarihan. Inilalabas niya ang kanyang espada mula sa mga anino na ngayon naging isang pinong madilim na espada. Ngayon ay bumubulusok ang katawan ni Keo sa lakas ngunit pakiramdam niya ay hindi pa rin ito sapat. Kung kailangan niyang mamatay ng paulit-ulit para makakuha ng mas maraming lakas, gagawin niya ito. Papatayin niya ang bawat halimaw sa loob ng silid para mas mapalakas at maging pinakamalakas. Determinado na makakuha pa ng mas maraming lakas, buong-buo niyang pinapagana ang kanyang bagong espada at matagumpay na winawasak ang bawat goblin sa kanyang daan. Masaya si Tosia na makita ang mabilis na pag-unlad niya at inamin ni Keo na hindi na siya natatakot. Hinahampas niya ang Goblin Boss at pinutol siya sa kalahati. Sa wakas tinanggap ni Keo na siya na ang bagong demonyong hari at ito ay nagbago sa kanyang klase mula sa bayani tungo sa demonyong hari. Sa isang bubong, nakaharap ni Keo si Ren na humihingi ng tawad dahil hindi na niya mapoprotektahan si Keo. Nababahala si Keo sa takot lalo na nang makita niya ang kanyang kaibigan na nagkakagulo na ang katawan. Biglang nagsasorry si Ren na kailangan niyang mamatay muna kahit marami pa siyang gustong gawin. Nagising si Keo ng bigla, galing sa isang bangungot at nakaupo si Tosia sa tabi niya. Sinasabi niya na normal lang iyon dahil hindi pa nakaka-adjust ang katawan niya sa mabilis na pag-angat ng antas kaya maaaring pakiramdam niya ay kakaiba ang kanyang katawan sa kanya. Tinanong niya kung maayos na siya ngayon at hinawakan ng kanyang ulo na ikinagulat niya. Matapos talunin ang hukbo ng mga duwende, nasa antas 26 na si Keo. Hindi niya inaasahan ito, ngunit ito ay isang malaking tagumpay at pakiramdam niya ay naging ibang tao na siya. Kamangha-mangha na nararamdaman niyang magaan ang kanyang katawan at hindi siya makapaniwala na ito ang tunay na kapangyarihan ng isang Demon King. Hinarap niya ang isa pang pinto at isang bagong hayop ang lumabas mula rito. Ang dami ng kalaban na napaglaban ng demonyong hari ay talagang nakakabahala pero wala ng oras para magpanik. Malaki ang leon na halimaw at nagsisimula na siyang kabahan. Kanina ay naiintriga siya sa kasiyahan pero ngayon ay nagsisimula ng makaramdam ng kaba. Nagsimula ang leon ng isang atake at agad siyang nakaiwas. Mas mabilis at mas mabigat ang mga atake kaysa sa mga atake ng Goblin Boss at kung tatamaan siya yun, tiyak na mamamatay siya. Mas mababa ang antas ng leon kaysa sa kanya at malinaw niyang nakikita ang mga atake ngunit hindi pa rin kayang makasabay ng kanyang katawan sa kanyang antas. Inatake ng kalaban ng muli at ang matinding lakas ang pumatay sa kanya agad.
Dahil dito, nag-activate ang kanyang kasanayan sa muling pagkabuhay, nagbibigay sa kanya ng panibagong lakas at muling nagpapagaling sa kanya. Kahit na ayaw niya ang pakiramdam, alam niyang kailangan niyang pagdaanan ang muling pagpapagaling. Nakakainis na pakiramdam ito at nararamdaman niya ang pagdaloy ng dugo pabalik sa kanyang katawan na mas masakit kaysa mamatay. Gayunpaman, kailangan niyang ipaalala sa kanyang katawan ang pakiramdam sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagkamatay. Inilalabas ng leon ang sandata nito, handang tumama muli. Kyo, sa kabilang banda, umiwas sa atake at tumalon palayo. Sinusubukan niyang aralin ang galaw ng hayop at sa panahong ito, unti-unting nawawala ang kanyang takot na muling mamatay. Pagkatapos ay pinutol niya ang kalaban gamit ang kanyang espada na epektibong winawasak ito. Dahil dito, muling tumaas ang kanyang antas. Pagkatapos niyan, nakipaglaban siya sa walang katapusang mga halimaw na lumalabas mula sa mga pintuan isa-isa. Pinatay niya ang isang dambuhalang kwago, isang napakalaking hayop at isang nakakalaso na gagamba. Paulit-ulit niyang pinapatay ang mga ito at bawat halimaw na nakikipaglaban sa kanya ay natalo, habang siya naman ay paulit-ulit ding pinapatay. Kahit na iba't ibang mga hayop ang nakikipaglaban sa kanya bawat pagkakataon, hindi siya kailanman nagpapakita ng senyales ng pagsuko. Hinarap niya ang bawat hayop ng buong tapang. May isa pa nga na paulit-ulit niyang nilalabanan sa loob ng 4 na buwan dahil paulit-ulit siyang namamatay. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na siyang pumanaw. Sa paglipas ng panahon, nakatagpo siya ng isang nilalang na higit sa karaniwan na ang antas ay hindi masukat. Ngumisi si Tosia habang tinitingnan siya at aminin na matagal na niyang pinaghihinala ang taglay niya ang pinagmumula ng madilim na kapangyarihan na iyon. Ang kalungkutan, depresyon, inggit, at pagkakasala na dala niya ang siyang dahilan kung bakit siya ang perpektong demonyong hari at ang tunay na pinagmumula ng madilim na kapangyarihan. Nang tanungin kung gaano siya katagal nasa loob ng silid, sinabi ni Tosia na nasa loob siya ng humigit kumulang 768 araw. Tinitiyak niya na normal lang na makalimutan ng oras kapag nalampasan na ang pagiging tao. Sa totoong mundo, 3 minuto lang ang lumipas sa labas. Dahil iisa na lang ang natitirang pinto, pinupuri siya ni Tosia at sinasabi na karapat-dapat na siya sa kanyang paglilingkod at karapat-dapat na tawaging Panginoon ng mga demonyo. Naninindigan siya sa harap niya at nanunumpa ng kanyang katapatan. Hiningi niya na isagawa na nila ang ritual ng kasunduan. Bigla, dahan-dahang bumubukas ang huling pinto. Sa ganitong paraan, unti-unting nagsisimula ng masira ang kamara ng kagustuhan. Sa isang iglap, siya ay naipadala sa tuktok ng isang paaralan at suot na niya ang kanyang uniforme. Habang iniikot ang paligid, napagtanto niyang ito ang kanyang lumang paaralan. Bigla na lang pumasok si Ren sa rooftop, ikinagulat ni Kyo. Lumabas si Kira, nakasuot ng parehong mapanirang ekspresyon, at sinabing maglaban sila. Nagtataka siya kung bakit nasa kwarto si Kira. Tinatawanan siya ni Kira, sinasabing hindi na niya kailangan ng tagapag-alaga at saka tinusok ang kanyang espada sa walang malay na si Ren. Napipilitan si Kyo na magpigil ng galit, sinasabi sa sarili na huwag magpadala sa provokasyon. Sa huli, nakikipag-ugnayan siya sa isang demonyo. Inaalala niya na lahat ito ay peke at isang panaginip lamang. Gayunpaman, ang Kira sa harap niya ay may mga alaala kung paano siya naipadala sa bagong mundo, kung paano niya hinarap ang Demon Lord at kung paano siya nanalo. Sa huli, naging isang hari siya. Alam din niya na nalagpasan ni Kyo ang antas na 99 sa loob ng Chamber of Will. Naaalala niya ang bawat sandaling ibinahagi niya sa Demon Lord, kaya't siya ay totoo pa rin kahit na isa lamang siyang kopya ng orihinal. Nababahala sa kanilang kalagayan, sumigaw si Kyo at tinanong kung bakit palagi siyang pinapahirapan nito. Ngumisi si Kira, itinuturo na may kaayusan sa mundong ito. Ang mga mahihina at mga salungat tulad niya ay walang iba kundi mga dumi na sumisira dito. Dapat tawagin ang mga tulad niya para sa ikabubuti ng lahat. Tumatango si Kyo, sa wakas na intindihan na hindi niya kailanman mapapaniwala si Kira, maging siya man ang orihinal o hindi. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang mga demonyong espada, handa ng labanan siya. Pinapaluwag din si Kira sa kanyang posisyon sa laban at nagsasabi na pasasalamat siya sa pag-iral ni Kyo. Sinasabi niya na pinaganda ni Kyo ang kanilang grupo sa pamamagitan lamang ng pagiging isang talunan. Para sa kanya, masaya at nakakaadik ang pagtapak sa mga mahina. Nainis, pinukol ni Kyo ng espada ang kanyang kaaway, sumisigaw sa kanya. Pinahirapan niya ang buhay niya hanggang sa naging impyerno at maraming tao ang tumigil na pumasok sa paaralan dahil sa kanyang pang-aapi. Hindi ito nakapagpapasindak kay Kira dahil hindi siya nagpapakita ng pagsisisi at sa halip ay binabalewala ang kanyang mga kasalanan sa pagsabing ito ay simpleng pang-aapi lang ng mga bata sa isa't isa. Habang sinusubukan siyang sakta ni Kyo, inamin ni Kira na hindi ang Demon Lord ang pumatay kay Ren kundi siya. Naghayag si Ren ng tapang na tumawag para sa kapayapaan at pagkakaisa sa pagitan ng dalawang lahi sa gitna ng digmaan. Kung hindi nila maibabahagi ang parehong layunin, mas mabuting alisin na siya. Sinasabi niya na hindi talaga sila magkaayon ni Ren mula pa noong una at matagal nang nakikipag-away si Ren sa kanya simula pa noong unang araw ng pasukan. Nakuha ni Kyo siya at pinagsasakmal sa lupa ng marahas. Nilulunod niya ito pero sinasabi ni Kira na palagi nang mananatili si Kyo sa mababang antas dahil wala siyang lakas ng loob na pumatay. Nabaliw si Kyo at ipinusok ang kanyang espada sa kanyang dibdib.
Parang walang kamatayan, tumatawa lang ang kopya sa kung gaano siya kapangit. Kung sana lang may tapang at lakas si Kyo na lumaban noon, maaaring iba na ang takbo ng mga bagay. Pero ngayon, huli na ang lahat, patay na ang kanyang kaibigan at hindi niya naisalba si Ren. Paulit-ulit niyang tinutusok ang kanyang espada sa kanya habang nalalampasan siya ng emosyon. Nakatihaya si Kira sa lupa, ngunit patuloy pa rin niyang pinagtatawanan ang kanyang kalaban. Humuhulas ang luha sa mukha ni Kyo habang nararamdaman niyang pinahihirapan siya ng taong kanyang kinamumuhian ng husto. Binabati siya ni Kira sa panalo at ipinapakita na siya ay isang shapeshifter habang unti-unting binababa ang kanyang anyo. Siya ay isang halimaw na kayang gawing anyo ang taong pinakakinatatakutan ng kanyang kalaban. Sa lahat ng mga hayop na nakalaban ni Kyo, siya ang pinakamalakas, kaya niyang ma-access ang mga alaala, emosyon, at iniisip. Sa sandaling iyon, nakikita niya na ang takot ni Kyo ay nakahanap ng bagong target. Bigla siyang nagbago ng anyo, ipinapakita na ang kanyang pinakakatakutan ngayon ay siya mismo at kung sino na siya. Parang sinadya, idineklara ng sistema na na-unlock niya na ang mga kasanayan ng Will of the Demon Lord. Binati siya ni Tosia sa pagkatalo sa huling kalooban, ngunit nananatiling hindi mapakali si Kyo. Natatakot siya habang napapagtanto na mas lumalakas siya, mas lalo siyang nawawala sa sarili. Habang siya ay nagsisimula ng malihis, niyayakap siya ni Tosia mula sa likod at sinasabi na lahat ay nag-aatubili kapag humahawak ng bagong kapangyarihan. Ang pinakamahalaga ay alam niya kung paano kontrolin ang kanyang sarili at manatiling tapat sa kanyang mga layunin. Huminga ng malalim si Kyo sa kanyang mga salita at pinapanood si Tosia na nagbubukas ng portal pabalik sa orihinal na mundo. Nauunawaan niya na kailangan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para iligtas ang mga mahalaga sa kanya. Ginamit ni Kira ang kanyang kapangyarihan para lamang sa sarili niya, ngunit naninindigan si Kyo sa alaala ni Ren na gagamitin niya ang kanyang lakas upang ipagtanggol ang mga naghahanap ng tulong. Inililipat sila pabalik sa minahan kung saan nakikita ni Rico siyang nakatayo sa tabi ni Tosia. Hawak ng lalaki ang isang walang malay na alipin matapos siyang bugbugin. Nang makita si Kyo na kasama ang isang babae, ngisi si Rico at sinabing may lakas siyang loob na maglaro kahit na alipin siya. Sinasabi niya na kailangang turuan si Kyo ng leksyon. Pinapayuhan ni Tosia ang kanyang amo na huwag munang pansinin ang lalaki dahil mayroon pa silang mga kailangang gawin. Kahit nasugatan, humingi si Totso ng tawad kay Kyo sa pagtama niya sa kanya kanina at sinabing isa siya sa tunay niyang kaibigan, inamin na natakot lang siya sa parusa. Pinipili ni Kyo na subukan ang kapangyarihan ng Demon Lord na kanyang nakuha. Sumasang-ayon si Tosia at sinasabi sa kanya na dapat niyang tamasahin ang kanyang bagong kapangyarihan. Itinaas niya ang kamay at sinimulang pag-isa-isa ang kanyang lakas sa palad niya. Nasa silid-aralan sina Kyo at Ren, nakatanaw sa labas ng bintana. Nagtataka si Kyo kung bakit tutulungan ni Ren ang isang tulad niya na walang nakukuhang kapakinabangan. Sabi ni Ren na hindi siya tumutulong dahil may hinahanap siyang kapalit. Ginagawa niya ito dahil hindi niya kayang makita ang kawalang katarungan. Dagdag pa niya na ang isang taong may mabuting puso ay hindi karapat-dapat nasaktan. Sinasabi niya kay Kyo na dapat niyang itaas ang ulo niya dahil mas malakas siya kaysa sa akala niya. Sa kasalukuyan, naaalala ni Kyo ang mga salitang ito. Nangako siyang ililigtas niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan habang nakikita si Rico na hinihila si Tatsu. Tumingin si Rico kay Kyo at sinabing nakakapag-init ng ulo ang itsura niya. Kukunin niya ang detonator at sinabing kung sino man ang lalaban sa kanya, kailangan lang niyang pindutin ang button at pumuputok ang mga kwelyo. Nagtatawa siya, lasing sa ideya na kaya niyang tapusin ang buhay gamit lang ang isang daliri. Ngunit mabilis ding natapos ito nang madali ni Kyo na hilin ang kwelyo mula kay Tatsu. Nalilito si Rico habang dumating ang kanyang dalawang kasama at nagtatanong kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay humihingi siya ng level scanner. Tinitingnan niya ang sinasabi nito at nabibigla dahil akala niya ay nasa level 5 lang si Kyo. Ang mga dial ay umiikot ng mabilis at sa huli ay sumabog ang aparato, hindi makabasa ng ganong kataas na antas. Nagtatawanan ng mga kaibigan ni Rico, iniisip na nangangahulugan ito na sobrang hina lang ni Kyo para maitala. Ngumiti lang sila at sinabing hindi masukat ng murang laruan na ito ang lakas ng Panginoon. Nagsisimula si Kyo na magliwanag habang sinasabi niyang gagamitin niya ito upang subukan ang kanyang kakayahan. Inilalabas niya ang kakayahan, Abyss Walker, at mabilis na nilalapitan ang kanyang mga kalaban. Hinahawakan niya ang mga kasama ni Rico at pinapalo ang kanilang mga ulo sa lupa. Si Rico at Totso ay parehong nabighani. Sabi ng may-ari ng alipin na pareho silang lampas sa antas 40. Pagkatapos ay tinitigan niya si Kyo ng galit at sinabing papatayin niya ito. Nagpapanggap na natatakot ang binata ngunit pagkatapos ay naglabas siya ng dark hole. Nagsisimula nitong isubo si Rico. Matatanggal ang kanyang sandata sa kanyang kamay habang sinasabi ni Kyo na kukunin niya yon. Mukha ni Rico ay puno na ngayon ng takot habang tanong niya kay Kyo kung ano siya. Sabi ng binata na siya ay simpleng nag-iisa na laging pinagtatawanan ng lahat. Natatakot si Rico at nagsimula siyang tumakbo palayo. Inaalagaan ni Kyo si Totso na nasugatan na nagtatanong kung paano siya naging ganito kalakas. Biglang lumitaw si Tosia, galit na galit dahil sa sobrang kabastusan ni Totso sa pakikipag-usap sa kanyang Panginoon. Sabi ni Kyo ay ayos lang at tinanong niya ang kaibigan kung gusto niyang maghiganti sa kanila. Totso oo, pero hindi niya alam kung paano. Tinatawag ni Kyo ang lahat ng kanyang mga armas at hinihiling sa kaibigan na ipamahagi ito sa iba pang mga alipin. Napansin ni Totso na lahat sila ay mataas ang antas.
Ipinaliwanag ni Kyo na inayos niya ito para magamit ng kahit sino. Nangakong siya ay aalisin ng lahat ng mga kwelyo, pagkatapos ay inabot niya kay Totso ang isang table. Makalipas ang ilang sandali, isang gwardya sa silid ng video ang nagdeklara na may emergency at kailangan ng tulong. May isang boses sa radyo ang nagtatanong kung ano ang nangyayari at sumisigaw si Rico na may nagaganap na paghihimagsik ng mga alipin. Nakikita natin ang lahat ng bilanggo na nilalampaso ang mga tagapagbantay gamit ang kanilang bagong gamit na armas na kanilang naalimpungatan. Sila ay agad na bumubulusok papunta sa labasan. Nasa harapan nila si Rico, ngunit agad siyang napasigaw sa takot nang makita niya ang grupo na papalapit sa kanya. Sa silid ng video, ang mga gwardya ay nangangatog na rin. Ipinagpapatuloy ng mga alipin ang kanilang masigasig na pagtakas, pinapatay ang lahat sa kanilang daraanan. Pinapanood ni Kyo sila mula sa likod habang sinasabi ni Totso na kaya nila itong harapin. Dagdag pa niya na magpapasimula siya ng isang rebelding hukbo kasama ang mga tao upang labanan ng imperyo. Pagkatapos ay tinitigan niya si Kyo ng diretso sa mata at sinabing siya ang kanilang sinag ng pag-asa. Nagulat si Kyo sandali, ngunit sinunod niya ang kanilang utos na magmadali at umakyat. Sila ni Tiha ay biglang bumilis ang takbo, papunta sa kabilang direksyon. Nais niya sa kanyang mga kasama ang lahat ng magandang bagay, at pagkatapos ay nakarating siya sa butas sa pader. Patuloy siyang umaalis ngunit hindi pa rin matanggap na nakikita siya bilang isang ilaw ng pag-asa. Naalala niya kung paano niya pinanood lamang habang nilalapastangan ng kanyang kaibigan. Ngayon, nagsisimula ng tumulo ang luha sa kanyang mga mata habang naiisip niyang sa kauna-unahang pagkakataon, may isang taong umaasa sa kanya. Ang kaisipang iyon ay pumuno sa kanya ng sigla habang siya ay tumatalon sa hangin. Humihip ang hangin sa kanyang mukha habang nararamdaman niyang kaya niyang gawin ang kahit ano. Samantala, sa isang marangyang trono, naririnig ni Kira ang mga ulat tungkol sa paghihimagsik ng mga alipin. Inutusan niya si Karen na tawagan ng 4 na pantas. Ngumiti siya at naisip na maaaring may lumitaw na angkop na sisidlan. Tinanong niya kung galit ba si Kira, pero sinagot niya na hindi. Masaya siya talaga, iniisip na ito ay isang magandang paraan para magpalipas ng oras. Sa silid ng pambansang kumperensya sa Kastilyo na Cole, nagkakaroon si Kira ng pagpupulong kasama ang 4 na pantas. Agad niyang binabalita sa lahat ang kalagayan ng tagapagmana ng Demon Lord at sinasabi nilang tiyak nilang alam na nila ang mga kahihinatnan. Kung malaman ng lahat na ninakaw ang kalooban ng Demon Lord, magiging kahihiyan ito sa mga mamamayan. Tinanong niya si Kaido kung kamusta na ang paghahanap sa tagapagmana. Sagot ni Kaido na nagpadala na siya ng mga drone na pang-magic na pang-obserba sa buong imperyo, pero hindi pa rin niya mahanap siya dahil masyadong malabo ang larawan na hawak niya. Hindi interesado si Kire sa mga pinal na ulat. Nagsimula namang pawisan si Kaido. Nais niyang makakuha ng totoong resulta sa susunod nilang pagtitipon. Ngumiti siya at sinabing nakasalalay ang pagtitiwala niya sa kanila habang nakikita natin ang 4 na mangkukulam na mukhang nag-aalala. Sa kabilang banda, makikita natin ang isang mahirap na lugar na puno ng mga bahay na gawa sa kahoy at karten. Isang nakaputi na nakatakip sa ulo ang naglalakad sa kalsada at nakikita ang lahat ng mahihirap na tao. Isang boses ang nagsabi sa kanya na ito ang Raw Town, ang pinakamababang antas na lungsod, isang tambakan para sa mga walang biyaya sa lakas o kayamanan. Kahit anong lahi, nilalupit sila ng imperyo. Pagkatapos ay lumapag ang isang ibon sa balikat ni Kyo, nagpasindak sa kanya. Si Tosia ang nagsabi na masyadong siyang mapapansin kung sakaling maging demonyo siya. Hanga sa kanyang kakayahang magbago, pinapanood ni Kyo habang sinasabi niya na kaya niyang mag-anyo ng karamihan sa mga nilalang. Tapos ay tinanong niya kung ano ang susunod na hakbang. Sabi niya na kahit gaano pa siya kataas, malaki pa rin ang kapangyarihan ng imperyong Nickel. Upang labanan ng hari ng mga bayani, kailangang magmadali silang ilaya ang 4 na hari ng langit na kasalukuyang nakakulong sa 4 na perga ng hukbo ng bayani. Hindi pa nila sila naririnig ni Kyo, kaya ipinaliwanag ni Tosia na sila ay 4 na makapangyarihang individual na katulad niya na nagsisilbi sa Demon Lord. Sila ay nagmula sa 4 na iba't ibang lahi at gamit ang kapangyarihan ng kalooban na nakuha sa pamamagitan ng kasunduang ito, nagdulot sila ng kaguluhan sa panahon ng digmaan laban sa hukbo ng bayani. Ngunit, matapos matalo ang Demon Lord, nawala ang kanilang kapangyarihan ng kalooban at naging alipin na lang sila. Ang 4 na Paragon sa ilalim ng Haring Bayani ay bawat isa ang namumuno sa isa sa 4 na bahagi ng Nickel at maraming tao ang naghihirap sa kanilang panunungkulan. Nakikita na ni Kyo kung ano ang kanyang kailangang gawin. Sinasabi ni Tosia na sa pamamagitan ng pagbuo ng isang kasunduan, maaaring maibalik ng 4 na hari ang kapangyarihan ng kalooban. Nakikita ni Kyo ang karunungan sa plano, mas maraming kaalyado ay makakatulong. Kung sila ay naghihirap, kailangan niya silang tulungan. Walang sino man ang dapat alapinin. Masaya si Tosia nang marinig ito at nakikita niyang karapat dapat siyang maging tagapagmana upang pamunuan ang mga demonyo. Pagkatapos ay nagtungo sila upang iligtas ang una sa 4 na hari ng langit. Isang malaking koliso ang nakatayo sa lungsod, puno ng mga tagahanga na nagsasaya. Inanunsyo ng host na magsisimula na ang Undead Games ngayon at hiningi ang may-ari na ipahayag ang unang laban. Isang puting anino ang tumuturo sa 2 tao at nakumpirma ang laban. Pumasok ang mga manlalaro sa ring. Sa pulang sulok ay ang bayani ng mga kobold, si Riga. Sa asul na sulok naman ay ang isang mata na tank na pumatay, si Psycho. Bumubunyi ang kampana at nagsimula na ang laban hanggang kamatayan.
Nagbubuni ang dalawang kalaban habang nakatingin si Kyo, nagtataka kung ano ang nangyayari. Tosiya, na ngayon ay nasa anyo ng daga, ay nagsasabi na ang arena ay pinamumunuan ng isa sa 4 na Paragon. Dito, pinipilit ang mga demonyo na maglaban at nagsusugal ang mga tao. Tinatawag ni Kyo itong isang nakakadiring pasilidad ng libangan para sa mga pangit na tao. Nalulungkot si Kyo nang marinig ito, ngunit bigla siyang nagtatanong kung bakit siya rin ang nasa kulungan kasama ng iba pang mga kalahok. Ipinaliwanag ni Tosiya na ang pagsali bilang kalahok ang pinakamadaling paraan para makapasok sa lugar na ito. Tumingin siya sa laban at napagtanto na hindi nagbago ang kanyang kalaban. Noong estudyante pa siya, pinipilit ni Keiji ang mga mahihina na maglaban-laban para sa libangan, nakangiti ng maniac habang pinapakita ang iba bilang palabas. Sa arena, tinitingala ni Kyo at nakikita na ganito pa rin si Keiji. Pumasok ang host sa arena at pinukaw ang atensyon ng mga tao sa isang miyembro ng 4 na Paragon. Sabi ni Keiji na parehong ipinakita ng dalawang mandirigma ang mahusay na espiritu at ikinalugod niya ito. Bulong ni Tosiya na magsisimula na ang tunay na nakakadiring bahagi. Pinutol ni Riga ang braso ng kalaban at tinusok ang espada niya sa katawan ni Saiko, pinatay siya. Bumagsak si Saiko sa lupa habang nagtatapos ang laban, ngunit hindi masaya si Keiji. Sinasabi niya na gusto niyang makita pa ang higit na espiritu sa laban at pinapagana ang kanyang kakayahan, pinapapasigla ang bangkay upang mas lalo siyang ma-excite. Inilalabas niya ang corpse ascension at bumukas ang mata ni Saiko habang muling tumibok ang kanyang puso. Tumaas siya mula sa pagkakaupo, nabuhay muli. Ipinaliwanag ni Tosiya na nakikipaglaban sila hanggang sa maputol ang kanilang mga kamay at hindi na sila makalakad. Iyan ang patakaran ng Necro Royale. Nagulat si Kyo nang makita ang isang kasanayan na nagbubuhay muli sa mga patay. Ayaw ni Riga na saktan pa ang iba, habang si Saiko ay umiiyak, sinasabing ayaw na niyang makipaglaban, pero hindi niya mapigilan ang kapangyarihan ni Keiji at sumugod pa rin. Sanay na sanay si Kyo sa sakit ng muling pagkabuhay matapos mamatay. Nagpasya siyang hindi na kayang panoorin pa at tutulong na. Sinusubukan ni Tosiya na pigilan siya, sinasabing ang pagpapalaya sa 4 na hari ng langit ang pangunahing prioridad. Pinagtatalunan ni Kyo na wala na silang oras at hindi pa nila alam kung nasaan ang 4 na hari. Isang orc na nakaupo sa sulok ang biglang nagsalita. Tinanong niya kung maaari silang mag-usap ng mas tahimik at pagkatapos ay tinanong si Tosiya kung bakit siya nandito pagkatapos ng lahat ng panahon habang nakikita natin na siya ang Orc King, si Oges, isa sa 4 na Heavenly Kings. Ipinakikilala ni Tosiya si Oges kay Kyo bilang isa sa 4 na langit na hari. Bumalik siya sa kanyang anyong tao upang yumuko sa harap ng hari ng orc. Sinasabi niya na dumating siya upang humingi ng kanyang tulong upang palayain ang mga nakulong na demonyo at talunin ang hari ng bayani. Hiningi niya na makipag-isa siya sa Demon Lord at makipaglaban kasama nila laban sa imperyo. Sabi ni Oges na walang silbi dahil ang pakikipaglaban sa kanila muli ay nangangahulugang muling pagkawala ng lahat. Nagsisisi siya sa lahat ng nangyari sa kanya simula nang manalo ang hukbo ng hero. Naalala niya kung paano sinunog ng mga tao ang kanilang nayon at pinaslang ng walang awa ang maraming orcs habang nilolooban din ng anumang mahahalaga. Nakita niya kung paano sinunog ang kanyang asawa at anak sa harap niya. Nananatili pa rin sa kanyang isipan ang tanawin ng kanilang mga bangkay na naglalaho sa abo. Naalala niya kung paano nila napilitan ng isa't isa na pumatay sa arena. Masakit para sa kanya na sabihin na paulit-ulit niyang pinatay ang marami sa kanyang mga kasamahan. Tinuturing niya ang sarili na hindi karapat-dapat maging isang hari dahil hindi niya naprotektahan ang kahit sino at nawala na ang lahat sa kanya. Sinasabi niya na pangarap niya ang maghimagsik ng maraming beses, ngunit wala siyang kapangyarihan ng walang kagustuhan ng Demon Lord. Hinahayaan niya si Tosiya na tingnan ang paligid at makita na lahat ng nakulong dito ay nawala na ang pag-asa. Sinasabi niya kay Tosiya na hindi niya maaaring maunawaan ang kanilang pinagdaanan. Sinasabi niya na hindi niya maiintindihan ang kanilang galit at puot sa mga nagkakait sa kanila ng lahat. Iniisip din niya na sobra na ang hinihiling niya na makipaglaban kahit wala pa silang Demon Lord. Nervyosong itinaas ni Kyo ang kamay at ipinakilala ang sarili bilang bagong Demon Lord. Hindi siya naniniwala sa kanya at tinawag siyang kawali na nagsasalita na ikinasakit ng pride ni Kyo. Sinasabi ni Tosiya kay Oges na huwag siyang bastyusin dahil nakikipag-usap siya sa tunay na tagapagmana ng kagustuhan ng Demon Lord. Hindi makapaniwala si Oges, kaya tinitigan niya ang mukha ng lalaki at hinawakan ng kanyang pisngi. Tinanong din niya kung bakit ang isang tao tulad niya ay hindi mukhang natatakot sa kanya. Kyo ay sumagot na matapos niyang marinig ang kanyang kwento, na pagtanto niya na may mga pamilya rin ang mga demonyo, at naniniwala na ngayon na hindi gaanong kaiba ang mga tao at demonyo. Sinasabi niya kay Oges na sa tingin niya ay isang mabuting kaluluwa siya. Naalala ni Oges kung paano tumakbo ang mga tao at natakot sa mga orcs tuwing lumalabas sila sa kanilang mga lungsod, kung paano nila sila pinagsusuntok at gusto nilang mamatay sila dahil lang sa pag-iral nila sa kanilang teritoryo. Naiintriga si Oges na ito ang kauna-unahang pagkakataon na hindi natatakot sa kanya ang isang tao. Samantala, tapos na ang laban sa labas ng kulungan at ang isa sa mga kalahok ay wasak na. Lalong naging magulo ang mga tao sa nakakatakot na eksena. Samantala, ang panalo na mandirigma ay umiiyak sa pagpatay sa kanyang kaibigan. Nakatayo si Keiji sa trono niya at inanunsyo sa madla na ang susunod na laban ay si Oges ang makikipaglaban sa bagong dating hanggang kamatayan. Ipinapakita sa screen si Oges at isang censored na larawan ng mukha ni Kyo habang inihahayag ng tagapagbalita ang susunod na laban hanggang kamatayan.
Nagulat si Oges, pero mas naiinis si Keo na kailangang mapansin. Nakikita ni Oges kung gaano kalaya-laya si Keo at sinusubukan niyang ipaalala sa sarili na hindi magtatapos ang kanilang laban kahit pamamatay na sila at hati-hatiin sa piraso. Sinasabi ni Feisha sa hari ng orc na wala siyang kailangang katakutan. Lumalabas si Oges mula sa pulang sulok at ipinapakilala siya ng tagapagbalita bilang walang talo na kampyon. Lumabas si Keo mula sa asul na sulok at ipinakilala bilang bagong rookie. Nagpunta ang parehong kalahok sa gitna ng ring at nagtama ang mga mata. Nasisiyahan si Keiji na tiyak ang kalupitan. Hinahayaan niya ang parehong kalahok na magbigay ng kasiyahan. Nananatiling hindi komportable si Oges na haharap kay Keo, ngunit kalmado siyang sinasabi nito na magiging maayos siya. Inaalis ni Keo ang kanyang balabal, ipinapakita sa mga tao kung ano ang hitsura niya. Nabigla si Keiji nang makita si Keo. Nagniningning si Keo sa madilim na enerhiya at sinabihan si Oges na ang unang gagawin niya ay wasakin ang arena. Inilalagay niya ang kamay sa lupa na nagdudulot ng pagbabasag-basag ng buong larangan. Nagulat si Oges na ganito ang kanyang kapangyarihan. Tumakbo ang mga tao para sa kanilang buhay habang bumabagsak ang mga piraso ng arena sa kanila. Samantala, masigasig si Keiji nang makita na si Keo ang pinili na may lakas ng Demon Lord. Nagtatapos ang atake, iniwan ang arena na puno ng mga bitak na para bang isang piraso na lang ang kulang para mabasag ito. Sinasabi ni Keo kay Tiha na ginamit niya ang bahagyang higit sa kalahati ng kanyang lakas dahil may mga sibilyan sa paligid. Nakatingin ang mga orc kay Keo, naniniwalang siya talaga ang Demon Lord. Hinaharap ni Keiji si Keo na may masiglang espiritu ng laban. Sinasabi niya kay Keo na papatayin niya siya. Inilalabas ng pari ang kanyang pinakamatinding kakayahan at libu-libong bangkay ang bumangon mula sa lupa bilang mga naibalik na zombie. Sa likod ni Keiji ay ang kanyang hukbo ng mga multo. Sa isang alaala, naalala ni Keo nang saktan siya ni Nikano ng malakas sa loob ng kanilang silid-aralan. Habang halatang kinakabahan, hinikayat ni Nikano si Keo na huwag sumuko. Samantala, ipinahayag ni Keiji na hindi pa ito ang hangganan ng lakas ni Keo, pinilit siyang bumangon. Sumigaw ang mga estudyante, hinihiling na bumangon muli siya. Nahihirapan si Keo sa sahig, pilit na kumikilos kahit nasasaktan na, habang hinihikayat siya ni Keiji na magtiyaga at ipakita ang kanyang tunay na tapang at sabihing pasiglahin ang mga tao. Sa kasalukuyan, isang biglaang anunsyo ang nagdeklara na personal na bumaba ang tagapamahala ng arena, dahilan upang mag-alsa ang mga tao sa kasiyahan. Lumilitaw si Keiji na nag-uutos sa atensyon ng lahat. Ipinapakilala siya ng tagapagbalita bilang isa sa 4 na kampyon ng Empire of Nico. Ibinunyag ang laban sa pagitan ni Keiji at Keo, isang misteryosong baguhan na nagdudulot ng malakas na reaksyon mula sa mga manonood. Pinangalanan si Keo, ang kanyang ekspresyon ay kalmado ngunit nakatuon. Nagsususpecha ang tagapagbalita tungkol sa kanyang kapalaran sa laban na ito hanggang sa tumunog ang gong at opisyal na ipinahayag na nagsimula na ang laban hanggang kamatayan. Ngumiti si Keiji at itinuro ang direksyon, pinapahintulutan ang laban na magpatuloy. Pamusok ang mga zombie sa arena, binabaha ang labanan. Pumunta si Keo pasulong kasama si Oges sa likod niya, parehong alerto. Ang mga zombie ay umaatungal sa sakit, nananawagan ng paglaya kahit sa kamatayan. Narealize ni Keo na dati ng mga biktima ng arena ang mga zombie na ito. Napapansin niya na pinipilit ang mga undead na labanan. Humihigpit ang kanyang ekspresyon habang pumasok ang pagdududa sa kanyang isipan. Ang mga undead ay sumugod sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Biglang kumikislap ang espada ni Oges sa ibabaw ng ulo ni Keo habang sinasabi niyang sobra siyang mabait para sa isang Demon King. Patuloy na umatake si Oges at mabilis na nilalampasan ang mga zombie habang inaalok niya sila ng awa. Lumilingon siya kay Keo upang humingi ng opinyon bilang magiging Demon King. Nag-aatubili si Keo, nagdududa ang kanyang determinasyon sandali. Bigla, tinutukso ni Keiji si Oges habang pinupuri ang kasakiman ng laban. Hinahayaan niya ang mga zombie na magpakitang gilas hanggang sa kanilang huling hininga. Tahimik na pinapanood ni Tosia habang napapansin na ang kasanayan ni Keiji ay pilit na binubuhay muli ang mga patay bilang mga di mapakali na bangkay. Gayunpaman, sinasabi niya na walang kailanman nakita sa ganitong kalaki. Biglang kinausap ni Oges si Keo at hiniling na pabagsakin si Keiji. Hinahamon niya si Keo na patunayan ang sarili bilang haring demonyo sa pamamagitan ng pagpatay sa may-ari ng arena. Inihahanda ng pinuno ng mga orc ang kanyang sandata, agresibong umaatres. Sinasabi ni Oges na siya na mismo ang bahala sa mga kaluluwang patay. Siya ay naglalabas ng isang makapangyarihang apoy na atake na sumisira sa mga kalaban sa kanyang daraanan. Nanunood si Keo sa gulat na pagtanto na magiging hindi mapipigilan sila kung sasali si Oges. Nagpasalamat siya sa orc at sumugod ng buong lakas. Ngumiti si Keiji, sabik na tapusin ang laban ng direkta. Kumilo si Keo nang napakabilis, ikinatuwa ang Game Master. Tawa si Keiji, pinapansin ang bilis ni Keo pero binabale wala ito. Tumatalbog siya habang sinasabi na hindi sapat ang bilis lamang, pinapuna siya sa pagiging sobrang diretsong makipaglaban. Sumasagot si Keiji ng isang matinding suntok, pinapaatras si Keo. Tinatanong niya si Keo kung lalo ba siyang hamina. Inaalis niya ang kanyang kamiseta upang ipakita ang kanyang katawan at ipinahayag na ang isang pambansang kampyon tulad niya ay hindi matatalo, ipinagmamalaki ang pagiging pinakamalakas sa 4 na kampyon kahit na isang monghe siya. Nagpapanatag si Keo habang nakatago sa usok.
Tumitigas ang mukha ni Keiji nang makita siyang makabangon. Keo ay nakatayo pa rin ng walang sugat at sinasabi na sa susunod ay iwas niya na lang. Tumatawa si Keiji nang may kumpiyansa, nagulat na nakatayo pa rin si Keo matapos tumanggap ng diretsong tama. Ngumisi siya ng may halong tuwa habang lumalakas ang sigawan ng mga tao. Humahanda si Keo habang sumugod si Keiji ng may sobrang lakas at kasiyahan. Walang pag-aatubiling bumabaon si Keiji ng sunod-sunod na suntok upang talunin ang bagong huling hodi, naniniwalang kapag bumagsak si Keo dito, magiging mainit ang ulo ni Kira at ang apat pa. Isang madilim na aura ang bumabalot, agad na nakakagulat kay Keiji. Biglang lumitaw ang isang window ng sistema, nagsasabi na na-activate ang kakayahan ng anino ng madilim na avatar na clone. Biglang napagtanto ni Keiji na ang tinamaan niya ay isang clone lamang. Nandito si Keo sa likod niya, niloloko siya na ang tanging umiinit ay ang paraan niya ng pag-iisip. Pinupuri ni August si Keo, tinatawag ang kanyang pangalan ng masaya. Isang zombie ang sumigaw habang tinatamaan si August mula sa likod, pero dumating ang mga karagdagang puwersa at pinutol ang paparating na zombie sa isang malinis na galaw. Nananatili si August, nabibighani sa napakalakas na presensya. Nagkaisa ang kanyang grupo, nangakong makikipaglaban kasama ang kanilang leader. Ngumingiti si August ng may kumpiyansa, sumisigaw na ito ang sandali upang ipagtanggol ang kanilang dangal. Ang mga mandirigma ay sumugod, nagbabanggaan sa maraming zombie ng sabay-sabay. Samantala, nanliliit na galit si Keiji habang hinahawakan si Keo at hinihiling na makipaglaban ng patas. Bigla, may isang zombie na humawak sa paa ni Keo mula sa lupa ng walang paunang babala. Nanggagalit na siyang sumisigaw, tinatanong kung paano ito maituturing na patas nang hulihin siya ng zombie ni Keiji. Tahimik na nagbubulong si Keiji, naghahanda ng panibagong malakas na sipa. Nagsusumikap siyang magporsige, naglalabas ng sunod-sunod na sipa na pinalalakas ng kanyang lakas. Tahimik na tinatanggihan ni Kyo ang mga atake, binabasa ang bawat galaw. Napalaki ang mata ni Kyo nang mapagtanto ang agwat sa pagitan nila. Lumitaw ang demonyong presensya ni Kyo, tinutokso si Keiji sa kanyang kahinaan. Sumugod si Keiji ng galit, sigaw ng pag-asa, ngunit itinaas ni Kyo ang kamay at sinabing sa wakas ay kanya na ang pagkakataon. Lumilitaw ang isang abiso mula sa sistema na nag-aanunsyo ng pag-activate ng pinakahuling kakayahan ni Kyo, Abyssal Butcher's Vault. Tinitingnan ni Keiji si Kyo ng may pang-iinsulto, tinutukoy siyang mahina at hindi karapat-dapat na nakatayo sa arena. Nagbibigay si Kyo ng kakaibang utos, naglalabas ng isang nakasarang estruktura. Isang transparent na kubo ang bumabalot kay Keiji, nililimitahan siya ng walang paunang babala. Nababahala siya, tinatamaan ng harang habang kumikislap ang kulay lila na ilaw sa paligid niya. Akala ni Keiji ay isang murang panlilinlang lang at sinusubukan niyang pilitin ang kanyang paraan palabas. Namatay si Keiji, ngunit agad na niyayakap ng dilim sa paligid ang kanyang galaw. Ganap na napaliligiran ng kubo habang ang paligid ay bumaba sa katahimikan. Napagtanto ng tagapagbalita na nakulong si Keiji sa isang misteryosong itim na kahon. Sa loob, nagsusumikap si Keiji na maramdaman ang kahit ano sa lugar kung nasaan siya hanggang sa ipaliwanag ni Kyo na tanging ang kanyang boses lang ang makakarating sa kanya ngayon at ang kanyang kakayahan bilang necromancer ay na-deactivate na. Sa labas ng kahon, huminto ang kaguluhan habang bumagsak ang mga zombie sa arena. Maingat na sinabi ni Kyo na ibabalik niya sa kanya ang sariling salita ni Keiji. Isang tahimik na alaala ang pumasok sa kanyang isipan habang sinasabi ni Keiji na walang paraan palabas. Nanginginig ang pawis sa mukha ni Keiji habang unti-unting sumasakop ang takot. Nagsusumamo siya para sa kalayaan, hinihiling ang patas na laban. Pumipintig ang isipan ni Keiji habang napagtatanto niyang maaaring mamatay siya dito. Nababahala siya habang desperadong naghahanap ng paraan palabas. Sa labas, naaalala ni August kung gaano kadali natalo si Keiji ilang sandali lang ang nakalipas. Bigla, humihingi si Kyo ng tulong at idineklara na kailangang ituon ng lahat ang kanilang mga atake sa kabaong ng tagapagbitay. Ipinapakita ang kanyang malisyosong tingin habang ipinaliwanag na magsisimula ng mag-ipon ng kapangyarihan habang ang pinsala ay ibinabaling sa kulungan ni Keiji. Tahimik na pinapanood ni August, halatang nababahala. Naalala niya ang kalupitan ni Keiji noon nang sabihin nitong wala silang karapatang mabuhay. Hinawakan ni Keiji ang ulo ni August at sinabi na ang tanging halaga nila ay sa pakikipaglaban. Nang may malamig na ngiti, inihayag ni Keiji na dapat nilang ilagay ang kanilang buhay sa linya para pasayahin ang mga manonood. Nang bumalik si August sa kasalukuyang sandali, pinangunahan niya ang kanyang mga mandirigma at idineklara na ito na ang kanilang pagkakataon para sa paghihiganti. Nagpasalamat si August kay Kyo habang sila'y sumugod, sabay na tinatamaan ng itim na kahon. Napansin ng tagapagbalita na walang tigil ang mga atake ng mga mandirigma mula sa lahat ng panig. Inilalabas ni August ang isang lihim na teknik habang bumabagsak ang isang mabigat na suntok. Isang nakamamatay na teknik ng palakol ang naghahati sa lupa ng may napakalakas na puwersa. Humihina ang arena habang tumatama ng direkta sa nakasarang kahon ang atake. Tahimik na pinapanood ni Kyo, humanga sa lakas na inilalabas. Lumalapit siya, naghahanda ng tapusin ang laban. Nag-iipon ng madilim na enerhiya habang nagsisimula siyang i-activate ang kanyang kasanayan. Inilalabas ng sistema ang kasanayan sa pagmamanupaktura habang nabubuo ang isang madilim na sandata, inilalabas ang tibak ng ilalim ng mundo. Humihinto siya, nakababa ang espada, habang ang madilim na enerhiya ay nananatiling sumusunod sa kanya matapos ang huling sipa.
Ang oras sa loob ng kahon ay parang nagkakaroon ng distortion habang nawawala si KG sa pakiramdam ng oras. Ipinaliliwanag ni Kiyo na ang oras mismo ay kumikilo sa loob ng nakasarang espasyo habang inuutusan niya ang pagbukas ng kabaong ng tagapagpataw. Biglang, nagde-deactivate ang kasanayan, nagugulat si KG. Nare-realize niya na may mas masahol na plano si Kiyo. Nagka-cramp si KG habang sa wakas ay nailalabas ang naipong pinsala. Hinahayaan ng madla na manginig sa takot habang binubuksan ang kahon. Sumisigaw si KG habang nilulupot siya ng pabalik na enerhiya. Bumagsak ang kanyang katawan sa lakas na kailangan niyang tiisin. Sa gulat, idineklara ng tagapagbalita ang pagkatalo ni KG sa isang baguhan. Nakahiga si KG nang walang galaw habang opisyal nang nagtapos ang laban. Tahimik na nagmuni-muni si KG pagkatapos ng hindi masyadong kapanapanabik na laban at naaalala kung paano siya pinagsamantalahan ni KG. Biglang, yumuko si August at formal na humingi ng tawad sa kanina niyang paggalang. Kinikilala niya si Kiyo bilang karapat-dapat na mamuno bilang Demon King. Tumugon siya at idineklara na ang pagpatay sa Hero King ay hindi na isang pantasya. Yumuko si August at nag-aalok na bumuo ng kasunduan na nagsasabing handa siyang makipaglaban kasama si Kiyo. Isang kakaibang artifact ang tumugon, naglalabas ng isang alon ng asul na liwanag habang nabubuo ang kasunduan. Nagmamatyaga si Kay habang ang kapangyarihan ay nagsasama-sama sa kanyang kamay. Ipinaliwanag ni Deisha na ang kalooban ng Demon King ay ngayon ay iikot na sa kanya. Nag-aatubili si Kiyo, hindi sigurado kung kaya niya talagang hawakan ang kapangyarihang ito habang itinaas niya ang kanyang espada. Tinatanggap niya ng formal si August bilang tagapagmana ng kagustuhan ng apoy. Naitatak ang kasunduan habang kumakalat ang enerhiya sa arena. Bigla, nagulat si Kiyo at August nang umatungal si KG sa galit, sinubukang bumangon ng may napakalakas na puwersa. Ipinagmamalaki niya na ang kanyang kaluluwa ay nananatiling naglalagablab at ang kanyang kapangyarihan ay malayo pang tapos, na nagsasabing balak niyang isama ang bawat nalaglag na kaluluwa sa arena sa kanyang sarili. Bumubula ang katawan ni KG habang mariing sumisirit ang madilim na enerhiya sa paligid niya. Nagkagulo si Kiyo at August sa pagkabigla habang lumalakas ang presyon. Isinusulong ng sistema ang aktibasyon ng Ultima na tinatawag na Grave Dawn. Isang dambuhalang anyo ang lumitaw, nakatayo ng matayog sa gitna ng labanan. Tinitigan ni KG ang kanyang sarili nang hindi makapaniwala, nagtatanong kung ito ba ang kanyang tunay na lakas. Nagsusumigaw siya sa galit, sigaw na mamatay na sila. Nanatili si Kiyo na nakatuon ng pansin, napapansin ang pagtitiyaga ni KG. Lumapit si August, sinabing iwanan niya ang laban na ito sa kanya. Nagkakapit ang mga apoy sa paligid ng nakapirming kamao ni August na nagsasabing ang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan ay kanyang dangal bilang isang orc. Sinasabi ni August na sa wakas ay nakuha na niya muli ang kanyang karapatan, ngunit tinawanan siya ni KG, tinawag siyang mababa at barbaro. Isinusulong ng sistema na na-unlock na ang kasanayan ng kalooban ng apoy. Maingat na sinabi ni Tosia na ang pagluluksa ay ang tradisyonal na katapusan habang nangakong si August na gagawin niyang abo si KG. KG at August ay sigaw ng sabay habang hindi mapigilan ang kanilang mga kapangyarihan. Itinaas ni August ang kanyang sandata at pinakawalan ang 36 na impyerno ng Mountain Axe. Isang dambuhalang apoy ang bumagsak, sinakop ang larangan ng labanan. Si KG ay nilamon ng napakalakas na apoy habang umaatungal sa kawalan ng pag-asa. Nilamon ng apoy ang arena, nag-iwan ng pagkawasak sa likod nito. Nagpanik ang tagapagbalita, idineklara na bumalik na ang hukbo ng huling hadi. Natatakot na nagsisigawan ng mga manunood habang kumakalat ang kaguluhan sa mga upuan. Nakatayo si Kiyo at ang kanyang mga kaalyado sa gitna ng kalagayan pagkatapos ng laban. Ipinalalabas si KG na natalo, tuluyang wasak-wasak. Nakataas si August, ang apoy ay nananatili pa rin sa kanyang mga sungay. Nakarating ang balita na patay na si KG. Tinitingnan ni Kira habang nag-iipon ng liwanag sa kanyang palad. Naaalala niya na kawili-wili at malakas si Kiyo habang nagdadalamhati siya sa kanyang pagkamatay, kaya't nangako siyang maghihiganti at sinabing hindi niya kailanman pagpapatawarin si Kiyo. Galit na sumisigaw si Kira, nangakong papatayin si Kiyo gamit ang sariling kamay niya. Naalala ni Kiyo ang nangyari pagkatapos ng laban kagabi kung saan natalo nila si KG. Napilitan ng mga demonyo na mag-away-away, kaya bumagsak ang arena. Nang matapos ang labanan, inalagaan ng mga nakaligtas sa halip na tapusin sila. Si August at ang natitirang mga mandirigma ay tuluyang napagod dahil sa matagal na labanan, kaya't nagpahinga sila sa loob ng kakayahan ni Kiyo na tinatawag na santuaryo ng madilim na kaharian. Lahat ay napatunayang ligtas na nakatago sa loob ng madilim na espasyo. Habang lumilipas ang gabi, bumabalik ang katahimikan sa lungsod sa ilalim ng umaga. Mabilis kumalat ang balita sa buong imperyo tungkol sa pagbagsak ng isang piling demonyo. Sinasabing pinili si Kiyo ayon sa kagustuhan ng Demon Lord. Lumilitaw ang isang paanyaya na nagmamarka kay Kiyo bilang target habang siya ay nagkakain ng walang pake sa isang carinderia na nagbebenta ng pagkain na gawa sa demonyo. Sabi ni Tosia na ang Demon Lord ay hindi natatakot at dapat kumain para mapanatili ang lakas. Sabi ni Kiyo na walang saysay ang makipaglaban ng walang laman ang tiyan. Nagniningning ang determinasyon sa mata ni Kiyo habang nagsusumigasig siyang kumain. Hinog na hinog siya sa pagkain ng walang pag-aatubili. Agad ang reaksyon nang maamoy niya ang lasa. Tahasang pinupuri niya kung gaano kasarap at inamin na hindi pa siya nakatikim ng ganito kayaman o komplikadong pagkain noon. Biglang may ingay na pumihil sa sandali.
Lumiko si Kiyo at nakita ang isang nakakadena na hayop na pinangalanang Hippo, isang naninirahan sa kagubatan ng mga hayop na dinadala sa kalye. Binabastos ng mga tagapagkuha ang nilalang at tinatawag siyang isang karumal-dumal, sinasabi na dadalhin siya sa isang laboratorio para sa eksperimento ayon sa utos ni Kagawa. Isang mahina na pakiusap para sa tulong ang nanggagaling kay Hippo, kaya napalingon si Kiyo at tumayo. Agad siyang umusad, magalang na humihiling na pakawalan nila ang batang hayop. Isa sa mga kawal ang tumutukso kay Kiyo at nagbabantang, ngunit mahinahon na tinatawag ni Tosiya silang hanggal na mortal habang nilalasing ang kanyang tasa ng kape. Biglang nakaramdam ng panganib ang isang kawal hanggang sa magulat ng mabilis na kumilos si Kiyo at niyakap sila. Bago makapagsalita, napaslang sila pareho. Nakatayo si Kiyo sa ibabaw nila habang sila ay bumabagsak. Ang mga nakapaligid na sibilyan ay nagugulat sa bilis ng pagtatapos nito. Mga nakapaligid ay sumisigaw para tawagin ang mga guard habang tinatanggap ni Kiyo na nakagawa sila ng gulo at hinihiling kay Hippo na lumayo sa lugar. Hippo ay ipinapakita pa rin na nakatali, mahina ang pag-abot. Lumuhod si Kiyo at tiningnan siya, pinapalakas ang loob niya at tinatanong kung ayos lang siya. Ipinaliwanag ni Hippo na siya ay pinagsama-sama mula sa ilang uri, nagpapasalamat kay Kiyo sa pagtulong sa kanya. Sa huli, ipinakilala niya ang kanyang sarili at sabi na medyo mabait si Kiyo para sa isang tao. Sandaling tumataas ang tensyon ng paalalahanan ni Tosiya si Hippo na mag-ingat sa kanyang salita. Pagkatapos ay bumaba ang kanyang galit nang ipakilala ni Kiyo ang kanyang sarili at siniguro ni Tosiya kay Hippo na nasa kanilang panig sila. Tinanong ni Kiyo kung bakit nangyari ito, kaya ipinaliwanag ni Hippo na nakatakas siya mula sa isang laboratorio kung saan nililikha ang mga Chimera. Ipinapakita ng isang flashback ang mga hayop na kinukuha pagkatapos ang kamatayan ng Demon Lord. Hinayla ang mga pakpak at mga paa at pinagtahi muli ng isang malupit na hayop na tagapag-alaga na nagbubunyag na si Kagawa ang namumuno sa operasyon. Naaalala ang takot sa mga hayop habang lahat ay nanginig sa sitwasyon. Ang dating tagapag-alaga ng gubat, si Lyra, ay napag-alamang naging isang kakilakilabot na nilalang. Agad na nakikilala ni Tosiya si Lyra bilang isa sa apat na langit na hayop ng hukbo ng kanilang haring demonyo. Sa isang lihim na pasilidad, ikinukulong si Lyra kasama ang iba pang mga hayop ng Kagawa, isang tagapag-alaga ng hayop at gumagamit ng kasanayan sa pagsasama-sama, dahilan upang mapababa ni Kiyo ang ulo nang malaman ang mga biolohikal na eksperimento na ipinataw sa mga hayop. Ayaw ni Kiyo na balewalain ang nangyayari at mariing naninindigan na kumilos agad. Hiningi niya si Hippo na manguna, ngunit nag-aatubili ang hayop, nagbababala na hindi kayang talunin ni Kiyo si Kagawa ng direkta, at agad siyang mahuhuli kapag lumabas siya sa lungsod. Gayunpaman, pinapalakas niya ang loob niya at nagmumungkahi na maglakbay sa himpapawid habang nagbabago siya sa anyo ng isang dragon. Naghahanda ang grupo na umalis habang bumababa si Tosiya. Nabigla si Kiyo nang malaman na kayang magbago ni Tosiya maging isang dragon. Tinanong niya siya kung kaya niyang lumipad ng napakabagal. Handa nang lumipad si Tosiya, sumabog ang kanyang mga pakpak habang siya ay umangat sa hangin. Mabilis siyang bumilis papunta sa langit. Kiyo at Hippo ay sumigaw habang nilalampasan sila ng bilis. Ang lungsod ay nagiging malabo sa ilalim nila habang palayo sila. Sabi ni Hippo na magdiretso lang at binabantaan na sa bilis na ito, baka dumating sila ng sobrang bilis. Bigla siyang lumingon kay Kiyo at tinanong kung sino siya matapos maalala kung paano niya natalo ang dalawang tao ng isang iglap. Inamin ni Kiyo na hindi siya isang bayani, isa lamang siyang taong hindi makatingin sa iba. Ipinaliwanag niya na ang pagdurusa, maging tao man o demonyo, ay nangangailangan ng pagkilos. Naalala ni Hippo na siya ay nailigtas noon ng isang katulad niya. Pinapahalagahan niya ang kabaitan ni Kiyo at nakaramdam ng ginhawa na may isang tulad niya pa ring umiiral sa mundo. Napansin ni Tosiya ang isang pamilyar na estruktura sa ibaba, kaya napagtanto ni Hippo ang lugar kung saan siya nakulong. Bumabalik ang takot habang bumabalik ang mga alaala. Pinapalakas ni Kiyo ang loob niya na huwag mag-alala, sinasabi na siya na ang bahala sa susunod. Biglang naitulak pabalik ang mukha ni Kiyo habang bumababa sila patungo sa laboratorio, dahilan upang maghanda siya sa ere. Sina Kiyo at Hippo ay sumigaw habang bumababa sila pababa. Ang pagsabog ay sumabog sa istruktura. Pira-pirang basag na debris ang pumuno sa kalangitan ng gabi. Kiyo ay uubo, nahihirapang makabawi. Pinipilit niya ang kanyang lakas sa kabila ng sakit. Sa loob ng pasilidad, nakalinya ang mga kulungan sa mga pader. Ang tanawin ay nagpapatunay sa kalupitan sa loob ng laboratorio, kaya't napilitan ng grupo na magpatuloy pa sa mas malalim na bahagi habang nakikita nila ang lahat na wasak na. Sa malalim na bahagi ng laboratorio, nakaramdam si Kagawa ng isang intruder. Binanggit niya na bihira ang makalampas ng ganito kalayo. Naiinis siya at pinapakiusapan ng paghahalo, kaya't iniutos niya sa isa sa mga eksperimento niya sa lab na puksain ang mga intruder, na nagpapakita na kausap niya si Lyra, ang reyna ng mga hayop. Nabubuwisit si Kiyo habang nilalakad niya ang mga bakal na kulungan, tinatanong kung paano maaaring ituring na walang halaga ang buhay habang nakakulong si Lyra. Isang tinahi na hayop ang nakaupo ng tahimik sa loob ng kulungan nito, bahagyang pinagsama-sama ang katawan. Isa pang hayop ang nakatitig pabalik na may malabong mga mata, malinaw na kontrolado. Isang bihag na hayop ang Mayan ang nagsusumamo habang ipinapangako ni Kiyo na ililigtas sila. Huminto siya, nababahala, habang ang pasilyo ay lalong naging tahimik. Sinasabi ni Hippo na magpatuloy lang diretso papunta sa laboratorio.
Biglang nanigas si Kiyo, ramdam ang may mali. Isang mahina at malabong tunog ang umaalingaw mula sa dilim sa unahan, pinipigil ang grupo. Malalakas na kuko ang lumalakad, kumakaluskos sa sahig. Sa wakas ay lumalabas si Lyra mula sa dilim, may dalang mga pangil. Malakas siyang sumigaw ng mariin, ang kanyang presensya ay sumasakop sa buong koridor. Hiyaw si Hippo sa kanyang pangalan sa gulat, agad na nakikilala siya. Tahimik na tinukoy ni Tosia siya bilang mapagmataas na reyna ng mga hayop, tinatawag itong isang malupit na tanawin. Kiyo nakatitig ng walang paniniwala na pagtanto kung sino ang nakatayo sa harap nila. Lumalaban si Lyra ng may malakas na sigaw, dahilan upang mapagtanto ni Hippo na kontrolado siya ng isang kasanayan, ngunit hindi niya marinig ang mga ito. Tosia sigaw na magbaba ng lahat agad, pagkatapos ay lumikha siya ng isang barikada ng yelo sa pagitan nila, sumabog pataas. Kumalat ang yelo sa buong koridor, pinipilit si Lyra na huminto. Pinukol ni Lyra ang yelo, diretso sa kanyang pagtungo. Pumasok si Kiyo at tinanggap ang suntok ng buong tapang. Nangilid ang takot sa boses ni Tosia habang sinisigaw niya ang pangalan ni Kiyo, habang si Hippo ay nagsisigaw sa hindi kapanipaniwalang paraan. Nagpapakumbaba si Kiyo, sinasabi na ayaw niyang saktan si Lyra at gusto lang niyang iligtas ang lahat na nakakulong dito. Kiyo ay yumuko at nananawagan, humihingi kay Lyra na ipahiram ang kanyang lakas. Ang malamig niyang tinig ay sumagot, tinatawag siyang isang kawawang tao. Tumanggi si Lyra na ipahiram ang kanyang kapangyarihan. Muling sumugod siya ng may napakalakas na puwersa, dahilan upang mapa-atres si Kiyo sa lupa, halos hindi makayanan ang saktan. Naaalala ni Kiyo na hindi pa niya naramdaman ang ganitong lakas kahit pa sa loob ng kwarto ng pagnanais. Biglang napansin ni Lyra na hindi na kumikilos si Kiyo. Nararamdaman niya ang kakaibang lakas na lampas sa pisikal na hangganan. Naiintindihan ni Kiyo na hindi siya makakalaban sa kontrol. Tumigas ang mga mata ni Lyra habang nabubuo ang isang mapanirang intensyon. Tinitiyak ni Kiyo na kontrolado siya ng isang kasanayan, kaya't nagpasya siyang putulin ng direkta ang mga hibla ng kontrol. Sumisiklab ang isang magic circle habang umaaktibo ang kanyang pinakamatinding kasanayan. Lumilitaw ang isang itim na kahon habang inuutusan ni Kiyo na ilabas ang kasanayan, inilalagay si Lyra sa loob ng isang lila na kubo. Tumakbo si Kiyo palapit, sumisigaw upang makuha ang kontrol. Inilalabas si Lyra sa black subspace habang sinasara ang kahon. Ipinaliwanag ni Kiyo na ang pag-iisa sa kanya ay magbubura sa epekto ng kasanayan at idineklara na mawawalang silbi ang kontrol. Binibitawan ni Kiyo ang kasanayan, agad na pinaputi si Lyra. Humigpit ang mga mata ni Lyra habang bumabalik ang kamalayan. Hippo ang sigaw ng kanyang pangalan ng takot habang siya ay nahuhulog sa lupa. Maingat na pinapanood din na Kiyo at ang iba si Lyra habang dahan-daang bumubukas ang kanyang mga mata. Tahasiya ng tahimik, sinasabi sa kanya na matagal na rin. Nakikilala ni Lyra siya at nagtatanong kung bakit siya nandito. Sinasabi ni Hippo na dumating sila upang iligtas ang lahat ng nakakulong sa pasilidad at kinukumpirma na sirang-sira na ang kontrol ng Beast Tamer, ayon sa salaysay ni Hippo. Nakikinig si Lyra ng tahimik at sinabing para siyang nagising mula sa isang mahabang bangungot. Ipinapakita ang isang flashback kung saan sinisira ng Nicole Empire ang kagubatan ng Beast Tribe. Naalala ni Lyra ang pagkawala ng kanyang kapangyarihan at ang kawalang kakayahang makipaglaban habang kinukuha ang mga minahal niya sa buhay. Naalala niya na lahat ay nahulog sa kamay ni Kaguya. Naalala ni Lyra si Kaguya na nakangisi ng malupit habang hinihiwa-hiwalay, nakatali at walang magawa ang mga kasamahan niya. Nakatitig lang siya. Nagpapakita ang magkakapatong na alaala ng kanyang galit habang tinatanong niya kung anong uri ng Panginoon ang hindi maprotektahan kahit isang bagay at hominin silang patayin siya sa halip. Tahimik na idineklara ni Kiyo na babawiin nila ang lahat. Sinasabi niya na hindi na kailangang mamatay ang isang tunay na reyna. Tinanong ni Lyra kung dapat ba siyang magtiwala sa mga tao at nagmamakaawa siyang malaman kung sino talaga si Kiyo. Walang pag-aatubili, ipinakikilala niya ang sarili bilang susunod na huling duwende. Isang biglaang pagsabog ang nagulat sa lahat habang siya ay sumusulong. Lumuluha si Lyra at ang iba pa, nang biglang isang pamilyar na boses ang bumati sa kanila nang walang pakialam, sinabing matagal na rin daw. Sa wakas ay lumitaw si Kaguya at batiin si Kiyo. Umiinit ang galit ni Kiyo habang inuulit niya ang pangalan ni Kaguya nang may pigil na galit. Isa sa isip niya na pinigilan niya ang sarili habang nagsasaya si Kira at ang iba pa. Ipinahayag niya na balang araw gusto niyang durugin si Kiyo rin. Pumapasok siya sa paningin, nakakakuha ng atensyon ng lahat. Sabi ni Kaguya na hindi maaaring maging mas perpekto ang timing at inanunsyo na tapos na ang kanyang pinakamatinding pananaliksik. Ipinaliliwanag niya na ang eksperimento ay nagsasangkot ng pagsasanib ng mga buhay na organismo gamit ang kasanayan na synthesis. Ang isang napakalaking estruktura ay kumikislap habang tinatawag niya itong ang pinakatampok na buhay na palagi niyang pinapangarap na likhain. Lumulundag ang lupa habang may isang napakalaki na nagsisimula ng umangat. Ipinagmamalaki ni Kaguya na pinagsama niya ang lakas ng bawat hayop nang hindi tinatanggihan ng kahit isang katangian. Tumingin si Kiyo pataas nang hindi makapaniwala sa laki ng nilalang. Isang malawak na kuha ang nagpapakita kay Kiyo at ang iba na parang maliit sa harap ng dambuhalang nilalang. Kaguya ipinahayag na ito ang pinakamalakas na buhay na kailanman isinilang at inutusan silang silipin ang katawan nito. Tinawag niya ang nilalang na Ikado, binuksan ang bunganga nito at ang laway ay dumadaloy habang ito ay umuungal. Nababalisa si Kiyo at ang iba habang nararamdaman nila ang presensya nito.
Ibinunyag ni Lyra na kahit ang iba pang mga Panginoon ng gubat ay naabsorb na rin. Sinasabi ni Kaguya na ngayon ay manghuhuli na sila at inamin niyang balak niyang gamitin ang mga nakaligtas na hayop at tao bilang bagong test material. Inutusan niya silang huwag siyang hadlangan. Kung makapit si Kiyo sa instinct, sigaw na pigilin siya. Lumalapit si Ekado, bawat hakbang ay sumisigaw sa lupa habang inaamin ni Tosia na hindi pa siya nakakita ng ganito kalaki katulad ng halimaw. Pinapayuhan ni Lyra na nanganganib ang mga hayop sa kagubatan at nasa labas na ng Rotown ang susunod. Biglang dumating si Oges at tinanong ni Kiyo kung sasama siya sa kanila sa laban. Ipinapakita ang kanyang matayog na anyo habang sinasabi na mas maaga pa dumating ang pagtawag ni Kiyo kaysa sa inaasahan. Nabigla si Lyra nang makita si Oges at nagtatanong kung nakisawsaw siya sa mga tao. Sabi ni Kiyo na ipagpaliban muna ang usapan tungkol sa pagkikita at binabantaan na maraming buhay ang maliligtas kung hindi mapipigilan si Kaguya. Iginiit ni Hippo na kahit si Kiyo ay hindi kayang harapin ang bagay na iyon. Maayos na sagot ni Kiyo na siya ay ang Demon Lord na nagdulot ng pagkabigla kay Lyra at Hippo. Kiyo tinatawag ang pangalan ni Lyra at bilang Demon Lord, muli niyang tinatanong siya para sa kanyang sagot. Iniaabot niya ang kanyang kamay at hinihiling na makiisa siya sa isang kasunduan at makipaglaban sa kanyang tabi. Sa isang alaala, ipinakita na lubos na naabsorb ni Kaguya ang buhay mismo. Para sa kanya, ang buhay ay walang iba kundi mga laruan na dapat galawin at baguhin. Hinawakan niya ang isang pares ng gunting, nakangiti habang ang pinalalalim na pagkamausisa ay pumuno sa kanyang mga mata. Sa kasalukuyan, nagsusumamong tumakas ang mga hayop na may takot sa gubat, alam ang paparating na panganib. Ikado ang nagbabantay habang tumitindi ang tensyon sa gubat. Nililimitahan nito ang mahirap na hayop habang nagsusumikap itong makaalis sa mga tanikala nito. Tumingin ang mga mamamayan habang lumalabas ang isang nakataas na anino sa likod ng nayon. Nakaupo si Kaguya sa ibabaw ni Ikado at ipinapakita ang kanyang sarili. Habang nakataas sa ibabaw ng lungsod, ang kanyang nakakatakot na tawa ay umaalingaw habang ipinapakalat niya ang mga braso sa kasiyahan, buong pagmamalaki na tinatawag si Ikado na kanyang pinakamagaling na likha. Biglang nabuo ang nagliliwanag na artifact habang nagsasama-sama ang enerhiya sa palad ni Kiyo. Ipinapahayag niya ang kanyang autoridad bilang kalooban mismo ng kagubatan. Nangakong siya ng isang kasunduan, ipinapako ang kapangyarihang nasa harap niya. Tumitili si Lyra habang tahimik na ipinapahayag ang kanyang pag-aatubili matapos maglingkod sa isang mahina na Demon Lord, tinatawag siyang walang pinagkaiba sa isang nakatali na hayop. Lumilipad si Lyra at nagbabantang babala kung hindi papatayin ni Kiyo si Kaguya, nangakong huhugutin niya ang kanyang sariling lalamunan kung mabibigo siya. Nararamdaman ni Kiyo ang mabigat na presyon ngunit pilit nang umingiti ng pilit. Bigla, nagpasya si Hippo na manatili at iligtas ang lahat ng nakulong sa laboratorio, umiiyak at nananawagan kay Kiyo na huwag mamatay. Nakatataas ang buwan habang nakangiti si Kiyo at naghahanda na kumilos. Tumatalon siya palapit, sigaw na gagawin nilang sarili nilang paraan ng pagbagsak kay Kaguya. Hiniling niya kina Oges at Tosia na pigilan ang galaw ng halimaw habang tatama siya at si Lyra mula sa itaas. Agad na sumagot ang kanyang mga kaalyado na sumasang ayon. Hiniling ni Lyra sa kagubatan na ibigay sa kanya ang kanyang lakas. Sumabog ang berdeng enerhiya habang mariing pumipintig ang kanyang mga pakpak. Ang kagustuhan ng gubat ay napalaya. Isang malakas na sigaw ang kumakalat sa buong lupa, niyayanig ang mga puno at lupa. Ang landas ng halimaw ay paikat-ikot habang sumasaklaw ang kapangyarihan. Tumakbo si Kiyo palapit, malinaw na hindi niya tinanggap ang kanyang mga kondisyon. Inis si Kaguya sa abala. Ikado tinatabig ang papasok na suntok sa isang mabagsik na counter-attack. Sina Kiyo at Lyra ay napaatras, halos hindi makagalaw sa takdang oras. Oges at Tosia ay mabilis na pumunta, dahilan upang ilabas ng orc ang kanyang mga apoy upang pigilan ang galaw ng halimaw. Tosia ay sumisigaw na tumutok sa mga binti ng kalaban. Isang nagliliyab na singsing ng apoy ang nabubuo habang inilalabas ang isang mapaminsalang teknik habang ang yelo ay sumasalubong upang labanan ang mga apoy. Nagbabanggaan ng mariin ang apoy at yelo laban sa katawan ng halimaw, napapalingon si Kaguya sa gulat habang nagaganap ang banggaan. Tumakbo si Ikado papunta sa harap, tinamaan ang balbas ni Fang. Nagniningning ang mga mata ng halimaw habang naghahanda ito ng panibagong atake. Sabay-sabay nitong pinaputok ang apoy papunta sa mga umaatake, dahilan upang mag-alarm sina Tosia at Oges. Isang nakasisilaw na pagsabog ang bomb alert sa labanan habang inilalabas ang dakilang paglilinis. Isang sinag ng liwanag ang dumaan sa usok mula sa itaas. Tumatanggap si Ikado ng enerhiya, nanginginig sa bigat nito. Nakangiti si Kaguya ng malakas, sinasabi na walang makakapigil sa kanila ngayon. Biglang lumitaw si Kiyo mula sa likuran at nagpapasalamat sa kanyang mga kaalyado sa pag-abala sa kanilang mga kalaban. Tumingin si Kaguya, nakikita si Kiyo na itinaas ang braso habang naghahanda siyang umatake. Nakangiti si Lyra ng may kumpiyansa habang tinutukan nila ang target at pinapagana ni Kiyo ang kanyang pinakamatinding kasanayan. Nababalisa si Kaguya at tinatanong kung ano ang balak ni Kiyo. Habang iniwan ni Tosia at Oges ang lahat kay Kiyo, tumitindi ang titig ni Kiyo habang nagsasama-sama ang madilim na kapangyarihan, nagpapahiwatig ng kanyang balak na kumilos. Isang itim na buhawi ang bumuo sa harap niya, mariing hinihila ang lahat sa paligid. Nagpupumigla si Ikado habang hinihila siya ng paghigop, hindi makalaban. Nabibigla si Kaguya habang nakikita niyang hinihila palabas si Ikado.
Hinigpitan ni Kiyo ang kanyang kamao at pinatatag ang paghila, ipinapahayag ang pagbagsak. Sumisigaw si Ikado sa sakit habang hinihila ng presyon ang kanyang katawan. Lumalaki ang vortex at nagkakaroon ng depekto, mas nagiging makapal at mas hindi matatag habang sumasakop ang naglalasing na eclipse ng kadiliman. Nabibighani si Lyra habang napagtanto niyang ang kapangyarihang ito ay sa Demon Lord. Tumalon siya paatros, matinding pinalipad ang mga pakpak habang si Kiyo ay nananatiling matatag. Tinatansya ni Kiyo na halos hindi nila mapigilan ang banta at tinatanong niya kung nasaan si Kaguya. Bigla siyang tinanong ni Lyra kung gaano siya katagal nakaupo sa kanyang likuran, dahilan upang humingi ng paumanhin si Kiyo at aminin ang kanyang kasalanan sa pagkasira ng kanyang gubat. Lumilitaw ang anino ni Kaguya sa unahan, nagpapakita na hindi pa tapos ang laban. Nawawala na ang usok, ipinapakita ang sugatang katawan ni Kaguya at ibinubunyag na may ilang bahagi siyang kinuha bago mawala si Ikado. Muling lumilitaw siya na may ibang anyo at pinapagana ang kanyang sariling pinakamatinding kasanayan at galit. Galit na galit si Kaguya at nangakong hindi niya sila kailanman pagpapatawarin. Si Lyra ay bumaba sa pagitan niya at ni Kiyo, idinedeklara na wala rin siyang balak magpatawad. Tinawag niya si Kiyo at inutusan ng mga tao na huwag lumapit habang sinimulan niya ang laban. Tinitingnan ni Kiyo ng tahimik na uunawaan ang kanyang determinasyon. Sumisigaw si Kaguya na kumilos ang lahat habang umiindayog ang lupa. Kaguya sumugod ng malakas na pababang atake, layuning wasakin silang lahat. Diretso siyang bumusina, nangangakong hahatiin si Lyra. Nagbabanggaan ang kanilang mga atake sa isang nakasilaw na liwanag ng puwersa habang sinasabi ni Kaguya na sila ay umiiral lamang bilang material para sa kanyang pananaliksik. Nakangiti si Kaguya ng baliw, naghahanda na hiwain sila at iniutos na magpasakop. Sumisigaw si Lyra na kahit ilang sugat o buhay ang mawala, hindi kailanman babagsak ang kanilang dangal. Pinapagana niya ang kalooban ng kagubatan, tinatawag ang kanyang kapangyarihan. Napapalingon si Kaguya sa gulat habang ang berdeng enerhiya ay pumipigil at sumisipsip sa kanya. Nanginginig siya sa pagkalito habang ang kagubatan mismo ay kumokontra sa kanya. Ang kanyang sigaw ay umaalingaw habang nilamon siya ng atake, nagugulat si Kiyo habang pinapanood ang labanan. Kaguya humihingi ng tulong habang tuluyang bumabagsak ang kanyang lakas. Ang kanyang katawan ay itinaas, walang laban sa puwersang humahawak sa kanya. Lumiliwanag ang paligid habang nilalantad ang puno ng mundo, pinagbubuklod ang langit at lupa. Tinitingnan ito ng mga hayop ng may paghanga, tinatawag itong Diyos ng aso. Napuno ng luha ang mata ni Hippo habang napagtanto niyang tunay nang bumalik ito. Ang punong kahoy ng mundo ay nakatayo ng mataas sa kanilang ibabaw, ang mga ugat nito ay nagliliwanag ng buhay. Inamin ni Lyra na nananatiling nag-aalab ang kanyang galit sa mga tao, ngunit nananatili ang kanyang tungkulin. Lumapit si Kiyo at sinabi ni Lyra na alam niya kung kanino siya nararapat maglingkod. Lyra ay yumuko at nangangakong ipapakita ang kanyang lakas hanggang sa bumagsak ang hari na bayani, ipinapangako ang lahat ng mayroon siya. Matapos ang laban, muling tumindig ang kagubatan ng mga hayop habang naaalala ni Kiyo ang pagbagsak ng apat na pangunahing halimaw ng Imperyong Nea Karl at ang pagkatalo ni Kaguya. Mula sa pagkawasak, isang bagong ugat ang sumibol habang ang dakilang puno ay isinilang sa loob ng kagubatan ng mga hayop. Nagtataka si Kiyo kung ano ang dapat niyang gawin sa susunod habang nakatingin sa unahan, iniulat na ang hukbo ng Demon Lord ay lumaki na sa kabuoang 132 na sundalo. Ang grupo ay nag-react, napapansin kung gaano kabilis lumaki ang kanilang mga puwersa sa loob lamang ng ilang araw. Inamin ni Kiyo na ang santuaryo ng madilim na kapayapaan ay nagsisimula ng makaramdam ng kasakaypan. Pinipili niyang kailangan nilang magtayo ng mas malaking domain at inilalagay ang kanyang kamay pababa. Kumakalat ang dilim sa ilalim nila habang nagsisimula ng mag-iba ang anyo ng espasyo. Nilulunod ng dilim ang paligid, nag-iiwan sa lahat ng naguguluhan. Isang bagong domain ang namumuo, ipinapakita bilang Abyss Dynasty, ang trono ng kaibuturan. Ipinaliwanag ni Kiyo na lumikha siya ng isang subspace ng kadiliman kung saan maaaring manirahan ng mapayapa ang lahat na nililinaw na pansamantala lamang ang espasyong ito bilang isang ligtas na kanlungan. Sasabihin ni Kiyo na aalis siya upang hamanin ang hari ng bayani. Sinasabi niya sa lahat na gamitin ang oras na ito upang magpagaling at mag-recover. Pinapuna ng grupo na nasaktan din sila at kabilang sa laban na ito. Iginigiit ng mga hayop na tao na hindi dapat mag-isa lang ang pasanin ni Kiyo. Hippo ay nagpahayag na handa na silang makipaglaban sa tuwing tatawagin siya ni Kiyo. Ngumiti si Kiyo at tanong kung maaasahan niya sila. Isang linggo ang lumipas, nakatayo ang apat sa harap ng ilang mga libingan, tahimik na tinatawag ang mga pangalan ni Kaguya at Keiji. Maingat na naglalagay si Kira ng mga bulaklak hangad na mapayapa ang mga pumanaw. Nangungulila si Keito sa kalungkutan na iniwan habang tinatawag ni Karen na malupit ang sitwasyon. Inamin ni Kurisu na hindi niya mapapatawad ang nangyari. Sinasabi ni Kira na hindi nila maaaring palampasin ito at nangakong gagawin ang nararapat. Sang-ayon ng grupo na hanapin si Kiyo at ipaghiganti ang nagawa, nangakong susuportahan nila ito hanggang sa dulo. Samantala, nagbabago ang eksena sa silangang teritoryo ng Nea Karl Empire, ang distrito ng nightlife na kilala bilang Boogie Town. Isang babae ang nanliligaw kay Kiyo, inaanyayahan siyang magsaya habang siya ay nagugulat. May isa pang babae na dumudikit sa kanya, nag-aalok na maglingkod sa kanya, dahilan upang siya ay mabigatan. Nababalisa si Kiyo, nagtatanong kung ano ang lugar na ito habang tumataas ang atensyon.
Ibinunyag ni Tosia na ang distrito ng Libangan ay pinamumunuan ni Kurisu, isa sa 4 na Panginoon. Inilantad si Kurisu bilang isang taong nanghuhutwot sa mga elf na babae at ginagawang alipin gamit ang hypnosis. Ipinahayag ni Tosia na ang nangyayari ay eksaktong iyon ang kanyang hangarin. Inamin niya na dati siyang gumagawa rin ng ganoong mga bagay sa kanyang orihinal na mundo at palaging nakakatakas sa parusa. Sinabi ni Tosia na hindi niya maaaring hayaang makalabas ng walang parusa ang mga salot tulad ni Kurisu, kaya't iniutos niya na wasakin ang club hanggang wala nang matira. Nagsusulputan ng disco ball habang masaya ang isang customer. Ang tindahan na pinapatakbo ni Kuro ay tinutukoy bilang target. Lumalabas ang Club Paradiso na nagniningning sa mga marangyang ilaw. Sa loob, nagsasayawan ng mga mananayaw habang nagre-relax ang mga bisita. Hindi mapalagay si Kiyo, sinasabing nakakatakot ang lugar habang sinisigurong ni Tosia na susuportahan siya. Biglang sumiklab ang gulo nang may isang taong sumigaw sa kanila dahil sa pakikialam. Humihingi ng paumanhin ng isang entertainer habang kumakalat ang tensyon sa buong silid. Isinisigaw ng isang customer na sira na ang mamahaling jacket niya at humihingi ng paliwanag. Ipinapakita na si Fuji ang nasa problema at nagmamakaawa ng nervyos habang nangangakong lilinisin agad ang gulo. Hinahayaan siya ng customer na tumitig sa kanya ng mapanlait, nagsasabi ng bastos at nagmumungkahi na siya na lang ang maglingkod sa kanya, dahilan upang matigilan si Fuji sa takot habang lalong lumalala ang kanyang asal. Kyo tinitigan sila ng matalim habang sinasabi ng customer na tumigil si Fuji at utusan siyang umalis. Nagsusumigaw ang mga customer na hilahin siya palabas habang pinipigilan siya ng iba. Biglang kumilos si Kyo, tinamaan ng suntok ang mukha ng customer. Malinis ang tama, dugo ang lumabas habang tinulak siya palayo. Kyo nakatayo ng matatag habang ang buong silid ay napapailing sa pagkabigla. Nagkagulo sa loob ng club habang umaatungal ang mga sigaw, nagpapanik ang mga bisita, at may isang tao na nagtatawag ng seguridad. Natatakot si Fuji habang nakatitig sa isang pamilyar na mukha at nagdududa kung siya nga ba yon. Nag-react si Kyo nang hindi makapaniwala nang makilala niya si Fuji. Nanghihina niyang niyayakap si Kyo at pakiusap na tulungan siya habang papalayo ang sitwasyon sa kanyang kontrol. Ibinunyag ni Fuji na nakilala niya si Kyo nang makita niya ang wanted poster nito at alam niyang darating siya. Siyang nagdudusa, aminin na nagkunwari lang siyang na-brainwash pero hindi na niya kayang tiisin pang tawaging isang impyerno kung saan ipinagbabawal ang kalayaan. Sinubukan ni Kyo na pakalmayan siya at tinanong kung nasaan si Kurisu pero sinasabi niya na umalis na ito. Biglang bumaba mula sa itaas ang isang makapangyarihang tao, binasag ang sahig sa isang marahas na pagpasok. Isang nakababahalang pagnanais ng dugo ang bomb alert sa lugar, agad na pinatahimik ang silid. Hinanap ni Kyo kung sino ang pumasok at nalaman niyang siya ang gwardya ng club. Nare-recognize ni Tosia siya at naisip na na-brainwash din siya ni Kurisu. Ibinubunyag ng lalaki na isa siya sa 4 na langit na hari ng hukbo ng haring demonyo, ipinakikilala bilang sariling kupang Kapitan Puting Caballero Waste na naglalabas ng nakakatakot na presyon. Pinapaalalahanan ni Tosia si Kyo na ang kanyang bilis at reflex ay walang katulad kahit sa mga puwersa ng haring demonyo. Tinatanggap ni Tosia na kahit si Ginoo Kichida ay mahihirapan siyang habulin sa kanyang pinakamabilis na takbo. Biglang sumugod ang kabalyero, winawasak ang platform sa ilalim niya. Hindi madaling gawin ang atake habang ang kanyang bilis ay umaabot sa nakakatakot na antas. Nagulat si Kyo habang mabilis na nilalapit siya ng kabalyero sa isang iglap. Ang atake ng kabalyero ay sumalpok sa depensa ni Kyo sa isang napakaliwanag na liwanag, niyayanig ang buong lugar. Napapalibutan ng club ng mga pink na ilaw habang umiikot ang disco ball sa ibabaw ng magulong sahig. Biglang nagbanggaan ang mga espada, nagdulot ng hikbi mula sa mga tao. Nananahimik ang mga tao habang kumakalat ang takot, hindi alam kung ano ang tumama. Isa pang marahas na pagtama ang sumunod, lalong niyayanig ang lugar. Napapikit sina Tosia at Fuji habang papalapit ang ingay. Umatake si Waze, mabilis na sumugod na may atakeng nakatuon kay Kyo. Agad na kumilo si Kyo, umiwas sa suntok ng may nakakatakot na bilis. Ngumangat ang ngipin ni Kyo, napapansin na bumibilis ang galaw ni Waze sa gitna ng laban. Nakatuon siya sa kanyang lakas, determinado na sirain ang hypnosis, kontrolin ang lahat. Patuloy na umabante si Waze, hindi nagpapabagal ang kanyang lakas. Pinipilit ni Kyo na magpasa ng mas maraming lakas ngunit tinusok ni Waze ang kanyang kamay. Nabigo ang pagtatangka ng makalusot muli si Waze, mas mabilis kaysa dati. Tumawag si Kyo, ayaw sumuko kahit lumalawak ang agwat. Dumudulas siya sa sahig, matatag na nakatayo. May pawis sa kanyang mukha habang naisip niyang hindi epektibo ang pag-ataking harapan. Pinipino ni Kyo ang kanyang konsentrasyon, naghahanap ng pagkakataon. Nagpasya siyang lokohin ang paningin ni Kurisu at umatake mula sa isang bulag na bahagi. Sumisibol ang madilim na enerhiya habang umaaktibo ang kanyang kakayahan. Isang anino na arko ang nabubuo, hinihiwa ang hangin papunta kay Kurisu. Binabawi ni Waze gamit ang Raven Drive, inilalabas ang Jet Black Dash. Maraming anino na klona ang bumagsak sa paligid ni Kurisu ng sunod-sunod. Binabawi ni Waze ang atake. Ang kanyang sandata ay humahati sa dilim. Sumasabog ang mga spark habang nagbabanggaan ang bakal at enerhiya. Ang sahig ay pumurol sa lakas ng kanilang palitan. Nahatak pabalik si Kyo ngunit nakabangon siya sa gitna ng pagbagsak. Pinapalakas niya ang sarili at bumubulong ng paumanhin. Muling umatake siya, ibinubuhos ang lahat sa isang matibay na suntok.
Nagtagpo ang kanyang espada, hinihiwa ang depensa ni Waze. Naguguluhan si Kyo habang ang kaguluhan ay sumabog sa sahig. Sa wakas, bumagsak si Waze dahil sa tamak habang ang katahimikan ay bomb-alot matapos bumagsak si Waze. Sa isang alaala, naaalala ni Waze ang panahong nakahandusay siya, ipinapakita ang mga babaeng elf na nagkakatipon sa takot. Nakiusap si Waze kay Enola na maghintay sa kanya, ngunit hindi niya naririnig habang siya ay na-hypnotize. Biglang sinabi ni Kuriso na sasama si Waze sa kanya habang niyayakap ang kanyang ulo. Ngumisi si Kuriso, sinabing papayagan niyang alagaan ni Waze ang babaeng mahal niya, ngunit hindi na muling magiging kanya ang kanyang pagmamahal. Sa kasalukuyan, nagising si Waze mula sa bangumot, nanginginig, naghalo ang galit at pighati sa kanyang mga mata. Sumisigaw siya ng pangalan ni Enola habang hinihila siya ni Kuriso palayo. Kumakalat ang takot habang nagsusumikap ang grupo na maghanap ng desperado. Ang pagkawala ni Enola ay nag-iiwan ng isang nakababahalang katahimikan. Naghahanap si Waze ng mga sagot, ang kanyang boses ay nanghihina sa galit. Lumapit si Tiha, sinabing magpakalma siya at nangakong dumating siya upang iligtas silang lahat. Naluluha si Waze, ang kanyang lakas ay napapawi ng pagkabigla. Nagsisilabasan sa kanyang isipan ang mga larawan ng massacre. Ipinapakita ng mga larawan ng mga durog at pinatay na nilalang sa ilalim ng pamumuno ni Kuriso. Nakatayo si Waze na nakapako, pinangungunahan ng katotohanang nagsilbi siyang bodyguard ni Kuriso. Nauunawaan niya kung gaano kalupit ang tunay na kabalintunaan. Nagkakaisa ang grupo sa tahimik na pagkabigla habang unti-unting sumisiksik ang bigat ng lahat. Isang boses ang bumasag sa tensyon na nag-aanunsyo na nakabalik na si Kuriso habang tinatanggap ng mga elf ang kanilang Panginoon. Pumasok si Kuriso nang walang pakialam, sinabing ang pagbisita sa puntod ng kaibigan ay nagdulot sa kanya ng malungkot na damdamin at iniutos na palitan ang musika. Napansin niya ang mga bisita, ipinapakita ang kanyang nakakatakot na tingin. Pinagmamasdan niya ang grupo sa ibaba at kinikilala ang presensya ni Kyo. Napansin din niyang nagising na si Waze, kaya't nagtanong ang elf kung nasaan si Enola. Nagpapakita si Kuriso ng bahagyang pagkamausisa habang naaalala na siya ay kasintahan ni Waze. Sinasagot niya ito ng malamig, sinasabing patay na si Enola. Ipinaliwanag niya na nasira ang hypnosis na makipag-ugnayan si Enola sa isang customer, ngunit nanatili ang mga alaala. Maingat niyang inilalarawan kung paano direktang kinokontrol ng kanyang hypnosis ang utak na tinatawag na perpekto para sa negosyo. Binabalewala ni Kuriso ang pagkamatay ni Enola bilang isang sayang, sinasabing mas magagamit sana siya kung buhay pa. Nangangatog si Waze sa galit, pilit na tinatanggap ang kanyang narinig. Sinasabi niya na wala siyang puso. Sagot ni Kuriso ng walang awa na wala siyang pakialam sa mga subhuman at aminin ng personal na galit. Tumayo siya, inakusahan siyang pumatay sa kanyang kaibigan. Inanunsyo ni Kuriso sa mga manonood na kanselado ang palabas ngayon at idineklara si Kyo bilang bagong huling digmaan na papatayin. Inutusan niya ang DJ na magpatugtog ng isang nakaka-excite habang nagiging mapanira ang atmosfera. Sinabihan ni Kuriso si Kyo na tumayo mag-isa habang binabantaan siyang huwag gagawin ang anumang masama. Sinasabi ni Kuriso na ilalabas niya ang hypnosis sa buong tindahan at tinatanong kung naiintindihan ni Kyo ang ibig sabihin yun. Matatag niyang sinasabi na maaalala ng lahat ang lahat kapag naalis na ito. Binabantayan niya si Kyo ng mabuti, sinusubukan ng reaksyon nito. Inamin ni Kyo na wala siyang magagawa kundi sumunod habang siya ay naglalakad sa ilalim ng purple na ilaw habang ang iba ay nanunood ng balisa. Tumatawag si Fuji kay Kyo nang nag-aalala, ngunit tahimik siyang pinapalakas ang loob nila, iniisip na hindi solusyon ang lakas lamang. Si Kuriso ay mapanuyang pinupuri siya at naghahanda ng ipakita ang kanyang kontrol. Ipinaliliwanag ni Kuriso na ang hypnosis ay nagsisimula sa sandaling siya ay makipag-ugnayan. Inilalabas niya ang kanyang kakayahan, nagpapalabas ng super hypnosis at nagdudulot ng peking sakit. Napagtanto ni Kyo na wala siyang nararamdamang agarang pagbabago. Ipinagmamalaki ni Kyo na ang hypnosis ay perpekto para sa malapitang labanan at tinutukso ang pagpili ni Kyo ng kasanayan. Direktang tinatamaan niya si Kyo, kampante sa kanyang kalamangan. Nagulat sina Tosia at Fuji nang tumama ang suntok. Napatras si Kyo na bigla sa bigla ang lakas. Ipinaliliwanag ni Kuriso ang epekto ng placebo, sinasabing kayang paniwalaan ng utak na ang pinsala ay nakamamatay. Tumatakbo siya ng may kumpiyansa, naglalabas ng kontrol at kasiyahan. Sinasabi niya na mas epektibo ang hypnosis sa mga mahihinang kalaban at ipinaliliwanag kung paano nagiging totoo ang mga ilusyon na pinsala. Nakataas si Kuriso kay Kyo at sinasabi na ituturo niya sa kanya ang kanyang lugar. Galit na sumugod si Kuriso, sumisigaw na pinatay si Komiya at kaguya ng mga basura sa ilalim niya. Ngumiti siya habang nilalapit, sinasabi na kaya niyang gawing pakiramdam ng kamatayan ng isang normal na suntok gamit ang hypnosis. Ipinahayag niya ang isang instant kill, ginagawang sandata ang sariling suntok ni Kyo. Binagsak si Kyo pabalik habang sinubukan ni Tosia na pumasok, ngunit pinigilan niya ito, sinasabing ayos lang siya habang pinapaalalahanan ng lahat na mag-ingat at manatili sa likod. Pinipilit ni Kyo na maging matatag, nagpa siya na kung may magdurusa man, siya na ang bahala. Pinipilit niyang tiisin, naghahanap ng paraan para makalampas sa sakit habang naaalala ang kanilang mga nakaraang buhay. Noon ay tinawanan siya ni Kuriso, pinupuri ang kanyang pagtitiis sa sakit habang siya ay umaatake. Sa kasalukuyan, sinasabi ni Kuriso kay Kyo na natalo siya dahil mahina siya, ngunit bigla siyang napaatras sa gulat nang may huminto sa kanya. Pamusok si Waze nang napakabilis, tinamaan si Kuriso bago siya makapaghanda.
Nagsusumigaw siya, inamin na niyang naunahan siya ni Waste sa bilis ngunit tinutukso ang kanyang teknik. Pinipilit ni Kuriso na ituloy ang isa pang suntok, hindi nagpapahintulot na makabawi siya. Nagpapagana siya ng isa pang kasanayan, ang madilim na enerhiya ay umiikot sa kanyang kamay. Ngumiti siya, inaanyayahan si Waste na patayin siya kung may lakas siya. Sinasabi ni Kuriso na may magandang ideya siya habang binibihag niya si Waste. Ipinagmamalaki niya ang pag-akyat sa trono ng isang bagong demonyong Panginoon habang nakatitig si Kyo nang walang magawa. Tumigil si Waste, ang mga mata niya ay nagliliwanag na pula habang sumasailalim sa hypnosis. Kyo nagsusumikap na makalapit, nananawagan na huwag siyang damitan ng guilt sa pagpatay sa kanya. Waste ay nanginginig, luha ay bumubuhos habang ang kanyang katawan ay tumatangging sundin ang kanyang kalooban. Nangangapa si Kyo habang inuutusan ni Kuriso si Waste na patayin siya, ang kanyang boses na sumisigaw na sumasakop sa lahat. Pula ang damaloy habang inilalabas ang atake. Nabigla si Kyo nang harangin ni Fuji ang atake, nagtatanong kung bakit niya siya iniligtas. Tawang-tawa si Kuriso, tinutukso si Fuji na huli na ang kanyang tapang. Nananawagan si Fuji kay Kyo na manatiling buhay at sinasabi sa kanya na kailangan niyang talunin si Kuriso para mailigtas ang lahat. Nahihirapan si Kyo na huminga, ang takot at sakit ay sumisira sa kanya. Sumisigaw si Fuji na pakinggan nila, nagbababala na ang pagkawala ng ulo ay nangangahulugang tuluyang pagkatalo. Tila walang magawa ang iba habang unti-unting nawawala ang kanyang buhay. Nananawagan siya habang pinapanood ng iba na huwag hayaang bumagsak ang espiritu ni Kyo at humihingi sa kanya na mabuhay. Umaabot ang kanyang boses sa kanya sa gitna ng ulap, paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan. Kyo niyayakap ang sugatang katawan ni Tadja, halos walang malay. Tumatawa si Kuriso at tinuturo, sinasabing walang kwenta at katawa-tawa ang pagkamatay ni Fuji. Pinagtatawanan niya ang karamihan, tinatrito ang trahedya bilang komedya. Ang mga na-hypnotize na duwende sa paligid ay tumatawa kasabay niya, pinapalala ang kanyang kalupitan. Puno ng mga mapanoyang boses at walang katapusang pangungutya ang silid. Nakaluhod si Kyo sa kawalan ng pag-asa, niyayakap si Fuji habang sila'y nagtatawanan ng malakas. Inutusan ni Kuriso na ipagpatuloy ang pagbitay, utos na saksakin silang lahat si Waste. Bumulong si Kyo na hindi niya papayag ang maging walang kabuluhan ang pagkamatay ni Fuji. Pinapalabas ni Kyo ang kanyang pinakamatinding kakayahan, inilalabas ang demonyong kapangyarihan. Ang madilim na enerhiya ay bumabalot sa arena habang ang kanyang kagustuhan ay sumisiklab ng marahas. Bumubuo ang isang itim na silid ng pagbitay, isinara si Wise sa loob. Ipinahayag ni Kyo na tatapusin niya ang pagkakahipnotize kay Wise minsan at magpakailan pa man. Nagsimula si Kuriso na tumawa, ipinagmamalaki na iniimbak ng kasanayan ang bawat ataking tinatanggap nito. Biglang umatake si Desiya, ipinapangako na walang sino man ang makakakapit sa kanilang hari. Bumubuhos ang mga piraso ng yelo habang binabahan ng kanyang spell ang silid. Tumataka si Kuriso nang walang kahirap-hirap, nakangisi na sinasabing hindi siya tatamaan ng atake. Ngumisi siya ng mapanukso, sinasabing ang kanyang bilis ay lampas pa sa kay Wise. Biglang lumapit si Kuriso at tanungin si Desiya kung naiisip niya bang magpalit ng amo. Pinapayuhan ni Desiya si Kuriso na mag-ingat sa kanyang salita habang lumalala ang tensyon. Sa loob ng itim na kahon, naniniwala si Wise na hindi pa niya lubos na nawala ang lahat habang pinapalakas ni Kyo ang loob niya na hindi siya ang may kasalanan. Inaalala ni Kyo ang huling salita ni Fuji at pinapalakas ang loob niya na narinig nila ito ng malinaw. Paulit-ulit na sinasabi ni Waste ang mga salitang naglalayong mapanatili ang puso ni Kyo na hindi masira. Pinipilit niyang maging matatag, naniniwala na nakarating si Fuji sa mga duwende at hiningi kay Wise ang kapangyarihang talunin si Kuriso. Ang nakakatakot na relikya ay lumitaw sa harap ni Wise, nag-aalok ng isang kasunduan habang ang madilim na enerhiya ay umiikot dito. Nakatingin siya ng may gulat habang direktang sinasabi sa kanya ni Kyo na siya ang puti na kabalyero. Sa club, nililimitahan ni Kuriso si Desiya, tinutokso ang kanyang kahinaan at pinipilit na ito lang talaga ang kaya niyang marating. Mas masakit ang panunokso nang sabihin sa kanya na kung mas naging matatag sana siya, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Malumanay na iminumungkahi ni Kuriso na maaaring buhay pa ang Demon Lord, ang mga salita niya ay puno ng malupit na katiyakan. Pinagtatawanan ni Kuriso si Desiya, sinasabi na ang kahinaan mismo ay kasalanan at tinutokso ang kanyang kawalan ng kakayahang protektahan ng kahit ano. Itataas niya ang kamay at aatras na magpapasya si Desiya. Biglang sumiklab ang madilim na enerhiya nang ilabas ni Kyo ang itim na kahon, ikinagulat ni Kuriso. Si Wise ay lumalabas at malamig na sinasabi na ang tunay na karapat-dapat sa paghuhukom ay si Kuriso mismo. Nakaramdam si Wise ng isang pamilyar na presensya habang ang berde na hangin ay pumapalibot sa kanya. Lalong lumiit ang mga mata niya habang sinasabi na siya mismo ang magpapasya ng hatol. Tumango si Kuriso nang may mapanuyang ngiti, tinutokso si Wise na sa wakas ay nakawala na sa hypnosis. Ngumingiti ng may kumpiyansa, ipinagmamalaki ni Kuriso na hindi pa rin makakatugon si Wise sa bilis niya. Biglang sumugod si Kuriso sa isang iglap, tinatanong kung naaalala pa talaga siya ni Wise habang inaatake niya ito. Si Wise ay umusad ng protektibo habang nakatayo si Kyo sa malapit hanggang sa maglaho ang puting kabalyero sa isang kisap mata. Biglang sumugod si Wise, nilalapit ang distansya sa isang iglap kasama si Kuriso. Nagre-react siya habang nagmamarcha, napagtanto na ganap nang bumalik ang diwa ng hangin kay Wise.
Ang puting kabalyero ay dumaan sa hangin ng matatag, nangakong hindi na siya mauunahan muli. Ang kanyang pinakahuling kakayahan ay nag-activate habang ang kalooban ng hangin ay sumisiklab sa isang nakasisilaw na arco. Pinipikit ni Wise ang kanyang paningin, tinutukan ng kanyang target habang ang hangin ay pumipino sa paligid niya. Isang bagyo ng mga tibak ang sumabog habang inilalabas niya ang Tempest Blossom Slash. Ang atake ay dumadapo ng sunod-sunod, bawat palo ay pinapalakas ng walang tigil na momentum. Sumisigaw si Kuriso habang hinihiwa ng makapal na pulang dugo ang kanyang katawan, ang lakas nito ay sumaikop sa kanya sa isang iglap. Lumakad si Wise palayo habang bumagsak ang katawan ni Kuriso sa likod niya. Nakatitig si Kyo sa gulat, napagtanto niyang sobrang bilis ng atake na hindi niya ito nakita. Ang mga duwende sa paligid ay sumigaw sa takot, sinisigaw ang pangalan ni Kuriso. Sila ay nagsisigawan sa galit at kalituhan, hinihiling na malaman kung paano ito nangyari. Biglang, may isang tao na sumisigaw na umatras ang lahat, tinatawag ang isang tao na pinakamasama habang sumasabog ang kaguluhan sa paligid nila. Naramdaman ni Kyo na may mali, napagtanto na nakahandusay si Kuriso pero hindi pa rin natatanggal ang hypnosis. Tumigas si Wise, nakararamdam ng biglaang lakas habang napagtatanto na bumabangon na si Kuriso. Inilalabas niya ang kanyang pinakatampok na kasanayan, ipinapakita na kaya pa rin niyang lokohin kahit sugatan na lampas sa kanyang mga hangganan. Lubos na sugatan, tumatawa si Kuriso habang inilalabas niya ang Nightmare Salvation, idinedeklara na hindi pa tapos ang kanyang katawan. Inilalabas niya ngayon ang Ultra Hypnosis na magbubuklod sa lahat sa buong lugar. Nagtataka si Kuriso kung ano ang mangyayari kung biglang bumalik sa kanilang alaala ang lahat tungkol sa pang-aabuso na nangyari dito ng sabay-sabay. Nagkatinginan ng grupo ng may takot na pagtanto nilang may mas malalang mangyayari. Naalala ni Kyo kung paano dati si Kuriso ang kapitan ng tennis club noon sa akademya pero ginawang personal na bordel ni Kuriso ang club. Inakit niya ang magagandang bagong estudyante, pinainom niya ng droga, kinuha na ng mga bastos na larawan, at pagkatapos ay ibinenta sa mga taong maaaring gamitin ang mga larawang ito para sa blackmail. Maraming mga babae ang tumigil o nagtangkang magpakamatay bilang resulta nito. Dahil anak si Kuriso ng pulis, hindi mapigilan ng bully, at lalong naging madilim ang takbo ng club. Sa kasalukuyan, nakangiti si Kuriso habang malapit ng palayain ng lahat ng kanyang mga alipin na babae mula sa kanilang hypnosis upang maramdaman nila ang kawalang pag-asa dulot ng lahat ng alaala ng madidilim nilang ginawa sa ilalim ng spell. Sisiga ang bully na ipapakita niya kung gaano kasaya ang kanyang mga alipin sa ilalim ng kanyang panaginip. Ibinibigay niya ang utos na i-deactivate ang spell. Bigla, muling bumalik ang kamalayan ng lahat ng babae at bumawas sa kanila ang lahat ng alaala habang nasa ilalim sila ng hypnosis. Nagsisigaw si Kyo na walang puso at masamang tao si Kuriso. Sisigat ni Kuriso na ang mga babae ay mga kasangkapan lamang na pwedeng gamitin at ang mga kasangkapang madaling masira ay walang kwenta. Kuriso ngumiti at tumawa ng maniya habang inaabangan niyang malulunod sa kawalan ng pag-asa ang mga babae. Lahat ng mga nagising na babae ay umiiyak, ngunit kitang-kita rin ang kanilang determinasyon dahil naalala nila ang mga salita ni Fuji na huwag hayaang masira ni Kuriso ang kanilang mga puso. Nagulat si Kuriso at ang lahat nang makita nilang nilalabanan ng mga babae ang lahat ng mga customer. Wala siyang magawa habang nakikita niyang hindi titigil ang kanilang pag-atake. Nagtatanong ang bully kung bakit hindi sila nalulunod sa kawalan ng pag-asa. Sinasagot ng mga babae na hindi na nila hahayaang kontrolin pa niya ang kanilang mga puso kailanman. Masaya si Kyo nang marinig nilang narating ni Fuji ang kanilang tinig. Pinangunahan ng Demon Lord sina Wise at ang mga babae na sabay-sabay na umatake kay Kuriso. Si Tasia ay pinipigilan ng mga binti ni Kuriso kaya hindi siya makagalaw. Sina Kyo at Wise ay sabay na sumuntok sa kanyang mga tadyang gamit ang isang tibak. Kalma pa rin si Kuriso habang sinasabi sa kanyang mga kalaban na palagi niyang nakakamtan ang lahat ng gusto niya kahit ano paman. Ibinubuga niya ang kanyang pinakamatinding kakayahan na nagpapalaki at nagpapalakas sa kanyang katawan. Sobrang siyang naging malakas na napalayo niya ang lahat sa kanya. Habang mas napupuno ang enerhiya sa katawan ni Kuriso, ipinaliwanag niya na ang kanyang sariling hypnosis ay nagtanggal sa lahat ng limitasyon ng kanyang katawan. Sigaw niya na walang sino man ang makakahadlang sa kanya. Salamat, Kyo, dahil ikaw ang dahilan kung bakit muling nagkaroon ako ng dangal at napalakas ang loob ng mga kababaihan sa aking angkan. Tinatanggap ko na karapat-dapat kang maging aking demonyong Panginoon. Nasuot niya ang kanyang helmet at inihahanda ang pana habang ipinapangako ang kanyang katapatan kay Kyo. Malapit ang tamaan si Kuriso kay Wise, ngunit pinaputok ng elf ang isang palaso na gawa sa hangin papunta sa kanya, na nagtulak sa kontrabida pabalik hanggang sa bumangga siya at pumutok ang dingding sa likod niya. Kyo, Tasia, at ang mga babae ay nagbubunyi. Sinabi ni Wise sa mga babaeng elf na gawin nila ang nais nila kay Kuriso dahil siya ay mahina na ngunit buhay pa rin. Bumubukas si Kuriso ng mata at nakikita ang mga babaeng kanyang inapi na papalapit sa kanya. Lahat sila ay nakikita ang sakit at galit habang umiiyak. Nangangatal si Kuriso habang nagpapaliwanag na hindi siya dapat galitin dahil pinanatili niya silang buhay sa lahat ng panahon na ito. Nang palihim, pinipindot ng lalaki ang pulang pindutan sa kanyang kamay nang nagmamadali. Lahat ng babae ay may mga pansamantalang armas sa kanilang mga kamay habang papalapit sa kanya. Nagsimula nang umiyak si Kuriso habang pakiusap na huwag siyang papatayin. Nang mamatay si Kuriso, pinag-uusapan ni Kyo at ng kanyang mga tagasunod kung kailan lamang malalaman ng imperyo na natalo na si Kuriso at kung paano sila kailangang umalis agad dahil dito.
Samantala, ang Nakol Castle at ang daan nito ay nagliliwanag sa maliwanag na liwanag. Biglang pumasok ang isang puwersa sa nightclub ni Kurisu. Ibinunyag na si Kira na kasalukuyang tumatakbo, bigla siyang umatake kay Kyo gamit ang kanyang espada at halos hindi makablock ang demonyong Panginoon nito. Bumati si Kira sa kanya na parang magkaibigan lang sila. Inililista ni Kyo na ang kakayahan ni Kira ay ang paggamit ng liwanag upang gumalaw sa bilis ng liwanag habang ang kontrabida ay sumasalakay kay Kyo ng sunod-sunod na mabilis na pag-atake ng espada. Hindi tumitigil ang sunod-sunod na atake at naisip ni Kyo kung paano natalo ni Kira ang dating demonyong Panginoon sa loob lamang ng ilang segundo. Ang tanging magagawa ni Kyo ay manatiling nakalaban. Biglang nasa likod niya si Kira at pinutol ang Demon Lord sa kanyang tagiliran. Palihim na sumunod sina Wise at Tasia kay Kira. Nakikita sila ng kontrabida na papalapit at nakikipagbakbakan bago pa man sila makapagsimula, itinulak niya silang dalawa sa lupa. Niyuyurakan ni Kyo si Wise at Tasia para sa kanilang kalagayan. Sabi ni Kira na hindi niya dapat alalahanin ang kanyang mga kasamahan habang pinatay na ni Kyo ang tatlo sa kanyang pinakamatalik na kaibigan. Nagsusumbong siya kay Kyo ng galit tungkol sa pagkawala ng kanyang mga kaibigan dahil pinangunahan ni Kyo ang mga halimaw niya sa isang massacre. Ipinapakita rin ang galit ni Kyo nang sagutin niya na si Kira ang pumatay sa napakaraming inosenteng tao. Kira sinasabi na hindi niya maintindihan kung bakit sasali si Kyo laban sa mga tao kapag ang mga demonyo ay hindi naman kahit pamilya niya. Nakikita ni Kira siya bilang isang taong lumabag sa kanilang layunin na sakupin ng mga demonyo at ngayon ay itinuturing na isang traitor sa kanilang lahi. Sagot ni Kyo na hindi siya kailanman sinabihan na durugin ng mahina habang nagtatayo ng isang mundong pabor sa kanilang sarili. Nakikita ni Kira na walang pagbabago sa isipan ni Kyo. Inilalabas niya ang kanyang mahika ng liwanag at nakatuon. Ramdam ni Kyo na may masamang mangyayari. Mas lumiwanag si Kira at mas umiinit ang lugar. Naalala ni Kyo na ito ang kapangyarihang nagpasiklab sa lahat noong digmaan. Gamit ang anino ni Kyo, niyayakap niya sina Wise, Tasia, at ang mga babaeng elven sa anino. Ang kidlat ng liwanag ay sumaira sa gusali ng nightclub. Lahat ng mamamayan ng Nakol ay napalibutan ng isang liwanag na kasing liwanag ng araw sa loob ng 48 segundo. Kapag pinatay niya ang kanyang kapangyarihan, nagpapasalamat si Kira sa lahat ng kanyang mga pumanaw na kaibigan na nagpatibay sa kanya para maghiganti. Nakikita niya na nakahiga si Kyo, walang malay. Samantala, isang grupo ng malalaking mekanikal na robot ang dumating sa lugar. Sabi ni Kira kay Keido na huli na siya. Babukas ang ulo ng isa sa mga robot, ipinapakita na si Keido ang nagmamaneho nito. Niyakap ni Keido si Kurisu at galit siya na huli na niyang pinindot ang pindutan ng transmitter para sa karagdagang tulong sa huling sandali. Pinagpapalo niya ang sarili upang mapakalma at muling magpatuloy sa gawain. Sinasabi ni Kira na gusto niyang buhay si Kyo para magamit siyang halimbawa sa harap ng maraming tao. Masaya si Keido dahil maaari nilang gawing isang nakakaaliw na live broadcast ang pagpapaslang sa kanilang mga kalaban. Iniwan ni Kira si Kyo sa pangangalaga ni Keido habang sinasabi niyang magdadalamhati siya para kay Kurisu at sa iba pa. Inihahanda ni Keido ang kanyang mga kasamahan para sa trabaho at tinatawag ang pangalan ni Lacey. Babukas ang cockpit ng robot sa tabi ni Keido. Bumaba ang piloto na may hawak na napakalaking martilyo sa lupa. Lacey lumapit kay Kyo upang mas malapitan ang bagong Demon Lord. Sabi ng duwende na mas mukhang mahina siya kaysa sa matandang dumating bago siya. Inutusan ni Keido si Lacey na dalhin si Kyo sa Sky Whale para ikulong. Sinabi rin niya na huwag nitong gawing pagkakataon na lumipat sa kabilang panig at muling maibalik ang kanyang dating katayuan bilang hari ng langit. Sagot ni Lacey na hindi mag-aalala si Keido dahil wala siyang balak mag-alsa laban na hindi kikita. Makalipas ang ilang araw, nasa livestream si Keido para ipakilala ang bagong Demon Lord. Sa pamamagitan ng kanyang livestream, ipinapakita niya si Kyo na nakakulong sa kanyang selda sa publiko. Inanunsyo niya na ang parusa sa rebelde ay gaganapin sa loob ng 10 oras sa Nico Castle. Inanunsyo rin niya na ang pangunahing idol ng Nico, si Karen, ay magpapalabas ng isang solo na konsyerto bago ang execution at ipapakita nilang lahat ang lahat sa stream. Keido nag-post ng cute habang palm sa kanyang mga manunood. Tumingin si Keido kay Kyo sa kanyang selda at sinabing mukhang kawawa siya. Pinag-iingat niya ang demonyong Panginoon na ang mga kamay na nakakadene sa kanya ay isang kasangkapang pumipigil sa mana na ginawa ni Lacey, kaya hindi niya magagamit ang kanyang mga kakayahan upang makatakas. Pinapaalalahanan din niya na nasa barko sila ngayon na 10,000 metro ang taas at kahit na sino man na kasing lakas ni Kyo ay hindi makakaligtas sa taas na iyon. Kinakabahan si Kyo ng banta ni Keido na papatayin niya ang lahat ng kaibigan niyang demonyo kapag ipinapatay siya at iniwan siya sa kanyang kalungkutan at galit. Iniisip ni Kyo na walang nagbago kahit gaano siya kalakas at pinapahirapan niya ang sarili niya dahil dito. Naalala niya kung paano siya binubugbog ng mga tao noon at pakiramdam niya ay nasa ilalim pa rin siya, binabato at nilalakad sa lupa. Nadidismaya siya na hindi niya naabot ang inaasahan ng kahit sino habang iniisip niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan na pakiramdam niya ay napabayan niya. Nagsisisi siya na wala si Ren dito para bigyan siya ng higit pang lakas ng loob. Kinamumuhian niya na hindi siya kasing lakas ng kanyang pumanaw na kaibigan. Pagkatapos ay naririnig niya ang isang tao na papalapit. Sa kanyang gulat, si Totsu, ang kaibigan niya mula sa minahan, ang nasa harap niya. Sinasabi ni Totsu na mahilig siyang mahuli.
Ikinwento niya na nagsimula siya ng isang rebelyon sa mga minahan ng alipin pero agad silang nahuli. Pagkatapos yun, dinala sila ng iba pang nakatakas sa airship na ngayon ay tinatawag na Sky Whale. Sa kabila ng pagiging bilanggo, nakipag-ugnayan siya kay Lacey tungkol sa engineering at nakakuha ng trabaho sa airship bilang mekaniko. Masaya si Kyo na nakikita siyang maayos ang kalagayan. Sinasabi ni Totso na hindi siya sumusuko sa pagpatay kay Kira. Lumilitaw si Lacey sa likod ni Totsu, nahuhuli siya habang pinag-uusapan ang pagpatay kay Kira. Ipinaliwanag ni Lacey na ang clairvoyance ni Keido ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang makita ang lahat sa libu-libong milya at ginamit niya ang kanyang kakayahan upang hulihin ang mga tumututol sa imperyo. Ipinaliwanag din na maraming drone ang pang-iPad-lipad sa paligid ng imperyo, lahat ay ginawa ni Lacey na nagpapalawak ng kanyang kapangyarihan. Lacey nanganganib na pinagsasabi kay Totsu na huwag siyang maging kampante sa kanyang salita kapag nasa paligid ng airship. Humihingi ng paumanhin si Totsu. Lumapit si Lacey kay Kyo at ipinakilala ang sarili bilang dating hari ng mga duwende mula sa 4 na hari ng langit na nagpa-surprise sa Demon Lord. Patuloy na sinasabi ni Lacey na siya ay ganap ng kasangga ng imperyo. Sa kanyang sinabi, nagsimulang umalis ang duwende mula sa kanya. Tinanong ni Kyo kung may hawak na bagay ang imperyo laban sa kanya na huminto kay Lacey sa kanyang paglakad. Patuloy na tinatanong ni Kyo kung paano siya pinapayagan ng imperyo na gamitin ang kanilang teknolohiya laban sa mga demonyo. Sumisigaw si Lacey sa kanya na isang tao na hindi kailanman maiintindihan at sinasabi na wala na siyang masasabi para maibalik siya sa laban-laban sa imperyo. Habang siya ay umaalis, pinapayuhan niya si Kyo na huwag na siyang magpumilit sa kanyang huling sandali ng buhay. Sinasabi ni Totsu kay Kyo na narinig niya na nakipag-alyansa si Lacey sa imperyo para mapanatili ang maliit na nayon mula sa massacre kapalit ng kanyang teknolohiya. Samantala, sa trono ng Nico Castle, iniulat ni Keito kay Kira na nasa tamang daan na ang pagbitay kay Kyo. Nagsisisi si Karen na 3 na sa kanilang mga kaibigan ang pumanaw na, pero kailangan pa rin nilang tuparin ang pangakong ginawa nila sa kanila. Sa umasang-ayon si Kira, ipinaliwanag niya na kailangan nilang patayin si Kyo at matagumpay na makuha ang mana mula sa kalooban ng Demon King upang maisakatuparan ang kanilang plano. Nangangako siyang susuportahan nila ang isa't isa para sa kapakanan ng kanilang mga naiwang kaibigan. Nakatingin ng matatag sina Keito at Karen habang pumapayag sila. Samantala, nasa kanyang workshop si Lacey, nagtutulak ng isang bagay sa isang anvil. Habang nagtatrabaho siya, nagrereklamo siya kung gaano kabilis na nahuli si Kyo. Ibinunyag na tapos na niya ang isang itim na baluti na ayon sa kanya ay gawa sa balahibo ng itim na dragon. Nakikita niya ito bilang tanging baluti na kayang ipagtanggol ang sarili mula sa liwanag na mahika ng hari ng bayani. Mamaya, dumating si Keito sa kulungan ni Kyo para sabihin na oras na para sa kanyang parusahan. Pinagtatawanan niya kung gaano kaikling panahong naging Demon Lord si Kyo. Tinitingnan ni Kyo siya balik sa Shadow World, tanong ni na August at Lyric na Waze at Tosia kung ligtas ba ang kanilang Demon Lord. Iniulat ni Tosia na dinala sila ni Kyo sa lugar na ito nang malapit nang wasakin sila ng Hari Hayop at naniniwala siyang namatay na sana sila kung hindi ginawa iyon ng kanilang Demon Lord. Sinasabi rin niya na hindi niya alam kung ligtas si Kyo at ang tanging magagawa nila ay maniwala sa kanilang Panginoon. Samantala, sa kastilyo ng imperyo, tinitingnan ni Keito ang kanyang telepono habang naaalala ang mga larawan ng kanilang mga araw sa high school. Sabi niya kay Karen na ang mga lumang araw nila ang pinakamaganda. Naalala niya kung paano niya niloko ang isang tao gamit ang peking ipis at kung paano nila nilock ang isang tao sa gym vaulting box buong maghapon. Sinasabi niyang madalas niyang naaalala ang mga araw na iyon at kung paano siya napapalibutan ng mga kaibigan na nagtatawanan araw-araw. Kasama niya si Karen na umiiyak habang pumapayag. Yung alaala ng mga araw na iyon ay lalong nagpapainit ng galit ni Keito kay Kyo. Nangangako siyang papayagan niyang makita ng mundo ang kanyang kamatayan at gawing halimbawa sa sino mang gustong lumaban sa kanila. Hiningi niya kay Karen na gamitin ang kanyang kapangyarihan bilang bituin upang siya ay tulungan. Ipinakita ni Karen ang isang matatag na ekspresyon habang sinasabi na nais niyang ipakita ang kanyang debo na kanta at sayaw na kanyang pinagtrabahuhan. Sasakay siya sa platform na magdadala sa kanya sa entablado at nagpa-peace sign kay Keito habang sinasabi na gagawin niya ang lahat. Nakakadena si Kyo na napilitan tumingala sa isang malaking kahoy na platform habang ang isa sa dalawang gwardya ay may dalang espada para sa kanyang parusa. Maraming tao ang dumating upang panoorin ang kanyang parusa. Nabibighani si Kyo na napakaraming tao ang masaya at nag-cheer para sa kamatayan ng isang tao. Nasa isang lugar si Lacey kung saan may mga lever sa harap niya at sinabihan niya si Totsu na maghanda sa kanilang gagawin. Samantala, nasa control room si Keito at nakahanda ng simula ng broadcast kasama ang control crew. Nagsasalita ang tagapaghatid ng broadcast gamit ang boses ni Keito upang ipaalam sa lahat na humihingi sila ng paumanhin sa paghihintay. Ang karamihan ay nag-umapa sa sigawan at luha. Nagsisimula ng pumuno ng usok ang entablado ng konsyerto. Lumalabas si Karen sa entablado na parang isang kumikislap na bituin. Lalong-lalong ang sigawan para sa kanya. Ipinaliwanag na ang kanyang kakayahan ay karisma at nangangahulugan nito na ang kanyang boses, galaw, tingin, at ngiti ay humihila sa mga tao at nililinlang ang kanilang mga kaluluwa. Kahit yung mga nanonood sa bahay ay nahuhumaling sa kanya hanggang sa pagsamba.
Sa mga nahumaling, ang lahat ng kanyang sinasabi ay nagiging katotohanan. Kahit yung mga dapat mabait ngayon ay walang pag-aalinlangan na nilalay ang mahihina dahil lang sa kanyang alindog. Ipinasasalamat ni Karen ang kanyang kanta at sayaw ngunit huminto upang harapin si Kyo sa platforma. Hiningi niya na mag-sorry siya bago siya mamatay sa pagpatay sa tatlong kaibigan niya. Nasa control room si Keito at tuwang-tuwa siyang makita na ipinapasa ni Karen ang galit ng bansa kay Kyo. Ngumiti siya habang nakatutok ang kamera kay Karen. Sinasabi ng babae na humingi siya ng paumanhin kaya't sumisigaw ang tao na humingi rin siya ng tawad. Pakiramdam ni Kyo ay napapalibutan siya ng mga mukha na nagsusumbong sa kanya. Nagtatawa siya. Napansin ni Karen at tinanong kung bakit siya natawa. Sinasabi ni Kyo na nakakatawa sa kanya na nililimitahan nila ang isang tao, nililikha ang masamang aura laban sa kanila, at tinatanggal ang bawat kakampi para makapang atake, katulad ng kanilang palaging ginagawa. Sila ang mga nananakit sa tao at pagkatapos ay nagkukunwaring biktima kapag hindi pabor sa kanila ang nangyayari. Ang mga komento niya ay nagpasimula ng galit kay Karen na halos hindi niya mapigilan. Patuloy na sinasabi ni Kyo na pinatay nila ang kaibigan niyang si Ren at sa kanila nilagyan ng selyo ang apat na hari ng langit. Pinapaalalahanan niya siya na kahit akala niyang naputol na niya ang lahat ng mahal niya, may mga kakampi pa rin siya. Sa likod ni Karen ay isang dambuhalang robot na papalapit sa kanya. Dama po ito sa lugar kung nasaan si Karen at halos tumama sa kanya. Lahat sa scene ay nagulat nang makita ang robot na lumitaw. Keito alam na si Lizzie iyon. Sinasabi ni Kyo kay Lizzie na alam niyang darating ang duwende para sa kanya. Bakit? Sinasabi ni Kyo na dahil dapat laging magtiwala ang Demon Lord sa kanyang mga langit na hari at alam niya mula sa kanyang mga mata nang nag-uusap sila sa loob ng bilangguan na buhay pa rin ang Dwarf King sa loob niya. Tawa si Lizzie na naaalala niya si Kyo ng kabutihan ng dating demonyong Panginoon at sumisigaw si Keito sa speaker upang parusahan si Lizzie dahil sa pagiging traidor. Inuutusan niya ang lahat na ipapatay ang Demon Lord at ang traidor. Inanunsyo rin niya na susunugin nila ang nayo ng mga duwende at papatayin ang lahat ng duwende. Inutusan ni Keito ang lahat ng kanyang mga sundalong nakasuot ng mech na lumabas at umatake. Sabi niya na gagawin niyang isang live na palabas, top tier na entertainment, ang kanilang ginawa. Nakangiti si Lizzie sa galit ni Keito at pinaalalahanan siya na siya ang gumawa ng kanyang robot army. Samantala, nasa control room si Tatsu sa Sky Whale. Pinipindot niya ang pindutan para patayin ang lahat ng pinagmumula ng mana ng robot. Lahat ng robot na armada ay bumagsak mula sa langit. Samantala, tumatakbo si Karen mula sa kaguluhan. Automatikong bumaba ang mga kamay ni Kyo, nagulat ang mga gwardya sa likod ng demonyong Panginoon. Agad na pinapalayas ni Kyo ang mga gwardya gamit ang kanyang libreng kamay. Ibinunyag ni Lizzie kay Kyo na in-program niya ang mga manacles na maglalabas. Samantala, umangat na ang robot ni Keito. Sinasabi niya na ang tanging kailangan niya para sa power supply ng robot ay ang kanyang sariling mana. Binubuhay niya muli ang robot at nagsimulang kumilos ito ulit. Tinanong ni Kyo si Lizzie kung papasok siya sa isang kasunduan at makikipaglaban sa kanyang tabi. Sasagutin ni Lizzie na isasama niya sa kanilang kasunduan ang pagbibigay sa kanya ng itim na armor na kayang harangin ang liwanag na mahika ni Kira. Nasuot ni Kyo ang itim na armor at agad niyang nararamdaman kung gaano ito akma sa kanyang madilim na kapangyarihan. Naalala ni Lizzie kung gaano siya nagsisisi nang makita ang dating Demon Lord na mamatay sa harap niya. Sinasabi niya na kailangan niyang matutunan bilang isang inhinyero at kailangang protektahan ang kanyang Demon Lord sa pagkakataong ito. Salamat kay Kyo. Sa ngayon, nakikita ni Kyo ang pag-asa na talunin si Kira at tapusin ang kanyang pagpatay at pang-aapi. Sa pag-aakalang magsisimula na sila ng kanilang kasunduan, biglang bumulusok ang robot ni Keito at itinulak si Lizzie palayo kay Kyo. Sasabihin ni Keito kay Lizzie, habang pinapahiga niya ang ulo ng robot niya sa lupa, napapatayin niya siya bago pa man sila makipag-ugnayan. Papunta na sana si Kyo kay Lizzie, ngunit nauna sa kanya ang tatlong kalaban na salamangkero. Inilalabas nila ang kanilang mga elemental na kakayahan at itinataas ito patungo kay Kyo. Madali nilang mapapatay si Kyo kung lalapit pa sila, kaya natakot ang tatlong salamangkero at nanlumo sila at walang ginawa. Samantala, ipinagpapatuloy ni Keito ang kanyang pag-atake kay Lizzie. Kayang hulaan ang bawat galaw ni Lizzie gamit ang kanyang mech suit habang nakikita ng kanyang clairvoyance ang bawat detalye ng kilos ni Lizzie. Sa kanyang pinakamatinding bersyon ng clairvoyance, napapalibutan ng robot niya ng mga mata. Ipinagmamalaki ni Keito kung gaano kaakma ang kanyang kapangyarihan sa labanan ng mga robot. Inilalabas niya ang isang enerhiya na sinag mula sa mech suit at pinaputok ito sa robot ni Lizzie. Ang robot ay natulak pabalik at nasira ang mga braso nito hanggang sa wala na. Nakakahabol ang robot ni Keito at itinulak si Lizzie pabalik sa pader. Habang nakapako si Lizzie, tinanong niya ito kung ano ang pakiramdam na mapatay ng sariling likha. Ngumingiti, ipinipilit niya si Lizzie na sabihin kung ano ang nararamdaman niya. Biglang nasa ulo ng robot ni Keito si Kyo nang hindi niya napapansin. Sa isang suntok, nawasak ang robot at bumagsak sa pader. Tinanong ni Kyo si Keito kung ano ang pakiramdam na matulak ng taong dati niyang binubuli. Kyo ay humingi ng paumanhin kay Lizzie sa pagiging huli at ipinaliwanag na ito ay dahil nahirapan siyang talunin ng mga kalaban nang hindi sila pinapatay. Ibinunyag na niya na napaatras niya ang 12 ng mga mangkukulam at nakakalat sila sa buong lupa. Masaya lang si Lizzie na nakikita na maayos ang kanyang itim na armor. Samantala, nakabangon na si Keito.
Inihahanda niya ang kanyang mga missile at agad itong pinapalipad diretso sa kanyang mga kalaban. Isang malaking bahagi ng kastilyo ang sumabog at nalubog sa apoy. Natawa si Kaito habang iniisip na napatay niya na ang kanyang mga kalaban. Kumikislap ang kidlat sa langit. Lumilitaw si Lizzie mula sa apoy habang sinasabi kung gaano kakapaki-pakinabang ang kasunduan sa Demon Lord dahil hindi lang ito nagbigay sa kanya ng mas malaking kapangyarihan kundi inayos din ito ang kanyang robot. Nakikita ni Kaito na buo na muli at mas makapangyarihan pa kaysa dati ang robot ni Lizzie. Sinasabi ni Lizzie na oras na para tapusin na ang kanilang laban. Kaito ay nagpasya na kahit na naayos na ang kanyang robot, matatalo pa rin sila. Sinasabayan niya ang pag-atake ng maraming missile habang sinasabi na siya ang pinakamahusay sa laban ng mech dahil sa kanyang kakayahan. Tumatakbo si Lizzie sa lahat ng kanyang mga missile nang walang kahirap-hirap at sinabing walang silbi ang mga mata ni Kaito kung pang-atak pa rin ang kanyang kahinaan. Ibinubuga ng robot ni Lizzie ang isang taybak mula sa kanyang braso na umaalingaw at kumikislap na parang kulog. Hinihiwa niya ang robot ni Kaito sa dalawa. Lizzie nagpapasalamat sa kanyang bagong haring demonyo. Pagkatapos, sumabog ang robot ng kalaban sa likod niya. Sinasabi ni Kyo kay Lizzie na siya ang dapat magpasalamat sa kanya dahil lang kay Lizzie natalo nila si Kaito. Susunod na tinutukan ng Demon Lord si Kira at nilakad niya papunta sa pasukan ng kastilyo samantala, si Kira ay nasa isang silid, nagtatrabaho sa isang uri ng mahiwagang pintuan na hindi pa buo. Isang asul na sinag ang sumalubong sa kanya, ngunit nahuli niya ito gamit ang kanyang kamay. Ngumiti si Kira habang inaasahan niyang darating si Kyo. Pumutok si Karen sa kwarto kung nasaan si Kira. Nasa panik siya habang sinasabi kay Kira na patay na si Kaito at paparating na si Kyo. Inakusahan ni Kira na nakatayo lang siya habang pinaslang ang kanyang kaibigan. Inilabas niya ang kanyang saber at tinusok siya na sinasabi na mas magiging kapaki-pakinabang pa siya sa kanya kung patay. Ang hari ng bayani ay niyayakap ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng saber niya. Pinapahinga niya ang kanyang katawan sa lupa at sinasabi na mas magiging kapaki-pakinabang siya sa pagpapalakas ng kanyang kapangyarihan kaysa sa pananatili lang dito. Samantala, papasok na si Kyo sa kastilyo. Hinarang siya ng Golden Knight na nagbabantay sa hari ng bayani. Lumakad ang gintong kawal at tinutok ang kanyang espada sa Demon Lord. Hinawakan ni Kyo ang lupa at ito ay pumutok ng malakas. Kyo pinapalakas ang kanyang huling atake at tumatakbo papunta sa kabalyero hanggang sa mapunta siya sa likuran ng nakasuot ng armor na kalaban. Ang tama ng espada ay lumikha ng isang buhawi na sumipsip sa kabuuan ng kabalyero. Pumasok si Kyo sa kastilyo at nakita si Kira na nakahanda sa kanya. Sinasabi ni Kira na sana'y pinatay na niya siya noong may pagkakataon pa siya at habang pinapalakas niya ang kanyang liwanag, nangangako siyang gagawin niya ito ngayon. Si Kira ay nagpapatawag ng maraming higanteng halimaw, lahat ay puti at ginto. Sinasabi niya na tungkulin niyang wasakin ang hodi ng demonyo. Lumuhad si Kyo, kaya inakala ni Kira na napagtanto niyang hindi na siya mananalo. Sa kanyang pagyuko, hinahawakan niya ang lupa na naging itim dahil sa kanyang kapangyarihan. Sinasagot ni Kyo na karaniwan ng minamaliit ni Kira ang kanyang mga biktima. Sa dilim, nagbubukas siya ng portal papunta sa Shadow Dimension. Lumalabas mula sa portal ang lahat ng mga kakampi na kanyang naipon sa kanyang paglalakbay. Ang huli na umaakyat ay ang apat na hari ng langit at si Toshiya. Sabi ni Kira, dumami lang ang basura. Tumawag si Kyo sa kanyang hukbo upang sumugod, kaya nagbabanggaan ang mga banal na halimaw at ang hukbo ng demonyo. Habang naglalaban ang kanilang mga tauhan, nagharap sina Demon Lord at Hero King. Sobrang gulo sa labanan kaya't nagliliwanag ito ng liwanag. Sabi ni Kira na wala siyang oras kay Kyo dahil kailangan niyang pamahalaan ng isang imperyo. Sumagot si Kyo na nagdusa ang mga tao dahil sa kanya. Iniisip ng Panginoon ng mga demonyo ang lahat ng tao na nawala ng napakaraming bagay sa kamay ni Kira. Sinasabi niya sa hari ng mga bayani na hindi niya ito kailanman mapapatawad. Sabi ni Kira na walang karapatan ng mga taong binanggit niya. Itinuturo niya ang kanyang espada na nagliliwanag habang umaabante ang enerhiya. Pinaputok niya si Kyo ng liwanag na kitang-kita kahit mula sa labas. Nagtutuyo ang usok at nagulat si Kira nang makita na napanatili ni Kyo ang lakas nito. Ang tanging bahagi na hindi nasira ay ang sahig sa likod ni Kyo. Sinusubukan ni Kira na guluhin si Kyo sa pamamagitan ng pagbabanggit kay Ren. Inamin niya na siya ang pumatay sa kanya. Sabi ni Kira na alam na niya ito, ngunit hindi siya nababahala. Sinasabi niyang hindi siya pumunta para maghiganti, kundi para durugin siya para sa mga inapi niya. Tawa si Kira sa tuwa habang nakikita si Kyo na naglalagablab sa layunin. Muling nagharap ang kanilang mga espada. Itinulak ni Kira si Kyo pabalik, ngunit nag-teleport si Demon Lord sa likod niya. Sinusundan ni Kira si Kyo bago ito makalapit, ngunit isang clone lamang ang lumabas. Tumingin si Kira sa paligid at nakita niyang napapalibutan siya ng mga clone ng kanyang mga kalaban. Pinapalabas ni Kira ang isang ulan ng mga sibat na liwanag na sumisira sa mga clone. Lumalabas ang tunay na Kyo sa likod niya mula sa isang portal sa sahig. Hinawakan niya ang espada ng kalaban mula sa likod, pero tawa lang ang sagot ni Kira at niyayakap ang espada para pigilan si Kyo na makalayo. Sinasabi niya kay Kyo na sana'y nagdala rin siya ng helmet. Nagpapalabas ang Hero King ng isang liwanag na pagsabog na muling nagpapaliwanag sa kastilyo. Naalala ni Kira noong maliit pa siya na sinisigawan siya ng kanyang ama dahil hindi siya kasing galing ng kanyang kapatid.
Ilang taon nang lumipas, umiiyak si Kira habang nilalay siya ng kanyang ama dahil sa pakikipagkaibigan sa mga itinuturing nitong hindi karapat-dapat sa kanilang pamilya. Makalipas ang ilang taon, kinuyog siya ng sigaw ng ama niya dahil sa pagiging pangalawa sa finals. Nagsinungaling si Kira na may isang transfer student na mas magaling, kaya binasag ng ama ang kanyang papel sa pagsusulit at sinabing walang lugar sa kanilang pamilya para sa hindi numero 1. Ang kabataang Kira ay mukhang nasasaktan sa paraan ng pagtrato sa kanya ng kanyang ama. Inggit niya ang kanyang mga ngipin at sinisisi rin na mas magaling sa kanya. Sa kasalukuyan, pinapanood ng mga kaalyado ni Kyo ang nakasisilaw na liwanag at nag-aalala para sa kanilang Demon Lord. Nang mawala ang liwanag, natuklasan nilang napaatras si Kyo. Ipinaliwanag ni Kira na wala siyang panghuli niyang kakayahan dahil ang kanyang karaniwang kakayahan na ang nagdedesisyon ng lahat. Itinuturo ni Kira ang kanyang espada sa Demon Lord. Biglang tumawa si Kira at binanggit ang pangalan ng lahat ng kanyang mga pumanaw na kaibigan. Sinasabi niya sa kanila na sa wakas ay natupad na ang kanilang pangarap. Ang tore ng kastilyo sa likod ni Kira ay nagliliyab ng isang liwanag na umaabot hanggang langit. Sabi ni Kira na sa pamamagitan ng pagpatay kay Kyo, magagawang muli nilang isulat ang mundo. Samantala, ang kamalayan ni Kyo ay unti-unting nahuhulog sa walang hanggang kadiliman. Sinusubukan niyang alalahanin na siya ay inilabas ng liwanag ni Kira. Nais niyang makatakas ngunit natatakot siyang hindi makalabas. Natatakot siyang mag-isa siya at mamatay mag-isa. Biglang niyakap ng isang tao ang kanyang kamay. Tumingin si Kyo at nakita si Ren na humawak sa kanya upang pigilan ang kanyang pagbagsak sa dilim. Samantala, patuloy pa rin ang laban ng mga hukbo ni Kira at Kyo. Inilalabas ni Hogest, Lyre, Waze, at Lysy ang kanilang mga pinakamalakas na galaw laban sa kanilang mga kalaban. Pagkatapos ay napagtanto ng apat na hari ng langit na nawawala si Tossia. Nang misteryoso, nakikita nila ang isang asul na liwanag na dumaan sa kanila samantala, nakatuon si Kira habang nagsasalita tungkol sa kanilang misyon na muling likhain ang pintuang ginamit ng Diyosa para makabalik sa kanilang orihinal na mundo at na itinayo nila ang kanilang bansa para sa isang hanggaring iyon lamang. Sinasabi rin ni Kira na siya lang ang may plano na gamitin ang mga yaman ng mundo ng pantasya at nais din niyang gamitin ang mahika dahil ito ay isang enerhiya na may walang katapusang posibilidad. Nangakong siya ay magiging pinakamataas na pinuno ng parehong mundo. Sana, kung magagawa niya ito, magugustuhan na siya ng kanyang ama. Kira nagbago, suot na ngayon ang puting armor na may kasamang helmet at pakpak ng anghel. Sinasabi pa rin niya na ang tanging kailangan gawin ngayon ay gamitin ang kalooban ng Demon Lord. Nagliliwanag siya ng gintong liwanag habang ipinapahayag na ang kamatayan ni Kyo ang magiging pundasyon ng kanyang paghahari. Samantala, kasama ni Kyo ang kaluluwa ni Ren. Ngumiti si Ren sa kanya at sinabing naging matatag siya habang siya ay wala. Hindi ako sang-ayon at sinasabi ko na nagsumikap akong maging kasing lakas ni Ren pero sa huli, wala akong nailigtas na kahit isang demonyo. Agad na nagsisi si Kyo nang mapagtanto niyang mukhang kawawa siya sa harap ng kaibigan niya. Tinapak siya ni Ren sa ulo at sinabing hindi pa tapos ito. Ipagpapatuloy ni Ren na ang puso ni Kyo ay patuloy pang tumitibok at ang kaluluwa ni Kyo ay buhay pa, kaya maaga pa para sumuko siya. Nangangako si Ren na ibibigay niya ang lahat ng kanyang lakas at determinasyon. Hinahatak niya si Kyo at sinabing patumbahin si Kira. Nang muling bumagsak si Kyo, sinabihan siya ni Ren na naghihintay ang mga kaibigan niya at kailangan niyang lumikha ng isang mundong walang masasaktan. Nais ni Kyo na magsalita pa sa kanya, ngunit muli siyang nahulog sa hukay ng kadiliman. Samantala, ginamit ni Tossia ang kanyang katawan upang salagin si Kyo mula sa mga tibak na sinubukan ihagis ni Kira at ngayon ay nasugatan. Sinasabi ni Tossia na hindi niya hahayaang muli niyang patayin ang Demon Lord. Pinapalakas ni Kira ang kanyang liwanag at sinasabi sa kanya na dapat siyang magpasalamat na mamamatay siya kasama ang kanyang Panginoon. Tossia ay nagsasalita sa walang malay na katawan ni Kyo at sinasabi sa kanya na wala na siyang oras para matulog dahil panahon na para muling kunin ang dangal na ninakaw sa kanila. Sinasabi niya na oras na para bumangon ang Demon Lord. Biglang sumabog ang madilim na enerhiya sa katawan ni Kyo na nag-iiwan kay Kira na nagulat. Lumabas si Kyo mula sa dilim na parang isang tunay na Demon Lord na nakasuot ng pinalakas na itim na armor, may mga sungay bilang korona, at malalaking pangil sa kanyang bibig na laging nakangisi. Ipinapangako ni Kyo kay Tossia na ngayon ay walang anuman siyang dapat alalahanin dahil siya na ang bahala. Hindi makapaniwala si Kira kung gaano katyaga si Kyo at iniisip niyang parang huling boss si Kyo habang umaatake si Kira sa kanya at sumasagot si Kyo. Ang kanilang banggaan ay parang isang atomic bomb. Si Kira ay nagpapalabas ng mga talam na parang proyektil kay Kyo. Inilalabas ni Kyo ang kanyang mga talam na kuko at tinataboy ang lahat ng paparating na talam, ibinabalik ito pabalik kay Kira. Ang Hero King na si Kira ay nag-activate ng isang magic circle na nagdudulot ng isang enerhiya na pagsabog papunta kay Kyo. Tumilapon si Teo, ang Demon Lord, at sumabog ang pagsabog sa likod niya. Tumatalon si Kyo kay Kira kaya pinipigilan ng hari ng bayani ang mga kuko ni Kyo gamit ang kanyang espada. Ang kanilang pagtutunggali ay nag-uugnay kay Kyo sa loob ng mga alaala ni Kira at nakikita ni Kyo si Kira na umiiyak dahil pinagsabihan lang siya ng kanyang ama. Muling nagtagpo ang kanilang mga espada at ipinapakita si Kyo, isang panibagong alaala ni Kira na naiinggit na pinapalo ng kanyang ama ang kanyang kapatid sa ulo. May nararamdaman si Kyo na kadiliman sa puso ni Kira. Muling nagtagpo ang kanilang mga espada at muling nakita ni Kyo ang malungkot na batang lalaki.
Naiintindihan ni Kyo na ang tanging paraan ni Kira para mapabilang sa isang grupo ay sa pamamagitan ng pananakot. Nagseselo si Kira na parang naiintindihan siya ng kanyang kalaban. Pinapalaki at pinakikinang ng Hari Hero ang kanyang espada para sa isang mapanirang suntok at sinabihan niya si Kyo na huwag tumingin sa kanyang puso. Lumilikha rin si Kyo ng isang dambuhalang espada mula sa kanyang mundo ng anino. Muli nilang nilalakad ang liwanag at dilim na magkasalungat, dala ang kanilang mga dambuhalang sandata. Muling nagtagpo ang kanilang mga espada, nagbubunga ng isang pagsabog ng liwanag at dilim. Humuho pa ang usok at makikita na parehong sira na ang kanilang mga armor hanggang sa mukha nila ay nakalantad na sa kanilang mga helmet. Kyo sinasabi kay Kira na dapat may iba pang paraan kaysa dito. Tumanggi si Kira at muling tumakbo papunta kay Kyo na may dalang espada. Nagulat si Kyo nang makita na napigilan ni Waze ang atake para sa kanya. Sinasabi ni Wei sa kanyang Panginoon, si Kyo, na hindi siya mamamatay mag-isa. August, Lyra, at Lizzie ay umatake kay Kira mula sa iba't ibang direksyon. Nagpapalabas si Kira ng liwanag na nagtulak sa kanilang lahat pabalik. Tinanong ni Kyo ang kanyang mga hari kung mananatili sila sa kanyang tabi ng kaunti pang sandali. Sila ay sumagot na makikipaglaban sila kasama niya hanggang sa huli. Nagpapasalamat si Kira sa kanilang katatagan. Naalala ni Kyo kung paano niya nakilala ang lahat ng langit na hari at kung gaano siya kasaya na kasama nila at nakikipaglaban sa kanilang tabi. Ngumingiti siya habang umiiyak at sinasabi na siya ay naging isang masayang demonyong Panginoon. Ngumingiti ang mga hari at ibinabahagi ang kanyang damdamin. Sabay-sabay nilang nilalabanan ang kanilang kalaban. Tumatakbo si Kira sa bawat atake nila kahit na nagsasagawa sila ng sabay-sabay. Binabalanse niya si August at Lyra gamit ang parehong kamay habang si Kyo ay tinatangka siyang saktan. Napipigilan si Kira ngunit nababahala na kaya naghahanda na siya ng kanyang atake gamit ang liwanag na sinag. Samantala, napapansin ni Kyo ang isang bagay na kumikislap sa likod niya. Ito ay si Toshiya na kasalukuyang nasa kalagitnaan ng teleportasyon at nakikilahok na sa laban. Lahat ng kakampi ay sumugod sa kalaban. Napigilan si Kira ng yelo sa kanyang mga kamay at paa ni Toshiya kaya hindi siya makapaglabas ng laser o makagalaw. Samantala, bumubukas ang pintuan papunta sa tunay na mundo sa likod ni Kira. Papalapit si Kyo sa hari ng bayani at saka tinatamaan si Kira ng kanyang madilim na espada. Ang epekto ay nagdulot ng pagsabog ng dilim. Nang mawala ang usok, napagtanto ng mga demonyo na wala na si Kyo, ang kanilang demonyong Panginoon. Ngunit nakikita nila ang pintuan na nagniningning ng madilim na enerhiya. Natatakot si Toshiya na pumasok na ang kanilang Panginoon sa pintuan. Samantala, halos hindi gising si Kyo habang nakikita niya ang sarili sa dilim at sinusubukang alalahanin ang nangyari. Buksan niya ang mata, ngunit masyadong malabo upang makita. Sinusubukan niyang hanapin ang mga kaibigan niya, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari. Sa wakas, tuluyang nagising siya sa isang kama at nakabalot na ang mga sugat niya. Nagulat siya nang makita na nasa kanyang tabi si Kira, nakatingin sa kanya. Sinubukan niyang bumangon para atakihin si Kira, ngunit hiniling ni Kira na magpakalma muna siya. Sinasabi ni Kira kay Kyo na nasa tunay na mundo na sila ngayon at hindi na mahalaga ang laban nila sa kabilang mundo. Ipinapakita niya kay Kyo mula sa bintana na ang totoong mundo ay puno na ngayon ng mga sirang gusali pero may mga lumilipad na spaceship at mga estrukturang kahawig ng sa mga alien. Sinasabi ni Kira kay Kyo na hindi na kontrolado ng tao ang mundong ito. Nagtataka si Kyo kung alam ba ng Diyosa na nagsugo sa kanila sa kabilang mundo na mangyayari ito. Malapit nang tumalon si Kira sa bintana na may trident na gawa sa liwanag sa kamay niya habang plano niyang silipin ang paligid. Tinanong niya si Kyo kung ano ang gagawin niya pero masyadong nababahala si Kyo para sumagot muna.